Isang mag-asawang nasa middle age ay pauwi na. Nang makitang madilim na, inilabas ng ina ang telepono para tawagan ang anak, balak niyang tanungin kung nakauwi na ito mula sa eskwelahan. Pero ang linya ay abala. Nag-aalala, tinawagan niya ang magulang ng matalik na kaibigan ng anak pero walang sumasagot. Biglang muntik maaksidente ang asawa dahil naabala sa pagtitig sa buwan. Parang masamang senyales ito. Nagmadali silang umuwi pero puno pa rin ng kaba ang kanilang mga puso. Hindi makontak ni Inha ang kanyang anak. 10:30 na ng gabi at wala pa rin itong uwi. Tinawagan ni Inha ang ina ni Jungchu pero sinabi ni Jungchu na hindi niya nakita ang anak ni Inha. Tinawagan din ni Inha ang ina ni Junseok pero walang sumasagot. Habang nag-aalala sina Inha at ang asawa niya, bigla silang nakatanggap ng tawag mula sa ospital na nagsasabing ang anak nila ay naka-admit sa emergency room sa critical na kondisyon. Nagulat ang mag-asawa nang kailangang isugod sa emergency surgery ang anak nila. Hindi makapaniwala si Inha sa nangyayari. Sinisi niya ang sarili dahil hindi niya pinansin ang anak ng mas maaga. Lumala pa nang dumating ang homeroom teacher sa ospital pero hindi rin niya maintindihan ang nangyari. Sandali lang, dumating ang pulis para kumuha ng statement. Tinanong nila kung may psychological problem ba ang anak ni Inha. Hindi mapalagay si Inha at patuloy na nagtatanong kung paano ito nangyari sa anak niya pero hindi pala gaya ng inaasahan niya. Natagpuan ng pulis si Sunho sa lupa pero ang sapatos niya ay nasa rooftop. Lalo pang gumulo nang malaman na sira lahat ng security camera ng paaralan. Lumipas ang 3 oras ng operasyon at nailigtas ng mga doktor ang buhay ni Sunho. Inanunsyo ng doktor na dahil sa matinding pinsala sa utak, posibleng manatili si Sunho sa vegetative state habang buhay. Lubos na nadurog si Inha nang marinig ito. Lumuhod siya, umiiyak at nagmamakaawa sa Diyos na huwag kunin ang anak niya pero hindi na nagbago ang katotohanan. Sobrang bigat ng sakit para makayanan ni Inha. Umalinggaw sa buong pasilyo ng ospital ang kanyang pag-iyak. Sa bahay ni Jungchu, aksidenteng nakita ng ina niya ang tumutunog na telepono ng anak. Nang tingnan, natuklasan niya ang video recording ng insidente sa rooftop. Nabigla siya nang malaman na sangkot ang anak niya sa away. Galit na tinanong niya si Jungchu kung binuli ba nila si Sunho. Itinanggi ni Jungchu, sabi niya laro lang daw yon. Pero hindi siya pinaniwala ng ina niya at lalo pang nagalit nang malaman ang sangkot niya sa seryosong kaso. Samantala, si Junseok ay kalmadong nakaupo sa marangyang villa niya. Kinaumagahan, habang naghahanda ng almusal ang ina ni Junseok, nakita niya ang asawa niyang umuwi. Ang asawa niya ay chairman ng malaking korporasyon, makapangyarihan at maimpluwensyang tao sa lipunan. Nabalitaan ng chairman ang tungkol sa malubhang pinsala ng estudyante. Agad niyang inutusan ng paaralan na itago ang buong insidente at protektahan ang reputasyon ng anak niya. Nang tanungin tungkol kay Sunho, malamig na sinabi ng chairman na hindi na magigising ang biktima. Samantala sa ospital, masakit na naaalala ni Inha ang mga alaala ni Sunho. Noong araw na yon, sinubukan ng anak niyang magsabi sa kanya, pero dahil abala siya sa pagluluto, hindi niya ito pinansin. Ngayon, magdurusa siya sa matinding sakit na yon habang buhay. Hindi pa rin nareresolba ang kaso. Sinusubukan ng punong guro na pagtakpan ang lahat, inilipat ang sisi sa homeroom teacher at hinihiling na manahimik ang lahat ng guro. Galit na galit ang homeroom teacher pero walang lakas, kaya wala siyang magawa kundi panoorin ang sitwasyon. Hindi lang si Sunho ang nagdurusa. Takot din ang mga dating malapit niyang kaibigan, natatakot na mailabas ang kanilang mga mensahe sa group chat. Agad nilang tinanggal ang lahat ng kaugnay na ebidensya. Sa klase, sinabi ng guro na si Sunho ay nasa malubhang problema. Nagsimulang bumulong ang mga kaklase kung nabuli ba siya. Nang tanungin ng guro ng disiplina ang tungkol sa telepono ni Sunho, nagpanik ang buong klase, natatakot na baka matuklasan ang mga mensaheng hindi pa nabura. Patuloy ang pagkuha ng pahayag ng pulis pero ang katotohanan ay hindi pa rin malinaw. Habang lalong gumulo ang sitwasyon, humingi ng muling investigasyon ang pamilya ni Sunho, ayaw maniwala na aksidente lang ito. Pero tumanggi ang pulis dahil kulang daw ang ebidensya. Puno ng takot, hinabol ni Inha ang mga pulis. Iginiit niya na ang crime scene ay na-stage. Sinabi ni Inha na napakaraming kahina-hinalang pagkakataon mula sa nawawalang telepono ng anak niya hanggang sa lahat ng kamera ng paaralan na sabay-sabay na nasira. Nainis ang mga pulis nang sabihin ni Inha na may ginalaw sa crime scene. Galit na galit siya dahil hindi nila ginawa ang trabaho nila. Ang lungkot ng isang ina ay hindi papayagan si Inha na tumahimik na lang. Mahinang sinubukan ng ama ni Sunho na aliwin ang asawa pero determinado si Inha na siya sa atin ito kahit tumagal ng 10 taon o 100 taon. Pag-uwi, galit na galit si Inha nang marinig ang chismis ng mga kapitbahay tungkol sa anak niya. Gusto niyang harapin sila pero pinigilan siya ng asawa. Dahan-dahan itong hinawakan ang kamay niya at tahimik na dumaan sa kanila. Gusto ng ama ni Sunho na magpahinga muna siya ng ilang araw at ipaubaya na lang sa kanya ang lahat. Nagsimulang ayusin ni Inha ang mga gamit ng anak, niyakap ang sapatos ni Sunho at humikbi. Nang kumalma na, biglang naalala ni Inha na sa araw ng krimen, nagmadali si Sunho umuwi para kumuha ng isang bagay. Nang makita ang nagmamadaling kilos ng anak, hinulaan niyang may kinalaman ang bagay sa insidente. Hinanap ni Inha ang notebook na kinuha ni Sunho pero wala siyang nakitang katulad ng diary ng anak. Agad niyang sinabi sa asawa ang tungkol dito. Pareho silang naniniwala na ang diary at telepono ang pinakamahalagang pahiwatig. Bigla namang tumawag ang homeroom teacher ng nakababatang kapatid ni Sunho. Sinabi nito na kakagawa lang ng gulo ng anak ni Inha sa isang kaklase. Gusto ng ama ni Sunho na humingi ng tawad ang anak pero iginiit ng kapatid ni Sunho na wala siyang ginawang mali. Labis na nainis si Inha sa mayabang na ugali ng kabilang magulang.
Mahinahon niyang tinanong kung bakit nag-away pero patuloy na sinisisi ng kabilang magulang ang anak ni Inha. Seryosong sinabi ng kapatid ni Sunho na kung humingi muna ng tawad ang kabila, hihingin din niya ng tawad. Galit na galit ang magulang sa pagsagot sa kanya ng bata. Nang malaman ang dahilan, ayaw nang makipag-usap ni Inha sa magulang. Pero nang makita ang katahimikan ni Inha, lalong nag-init ang ulo ng magulang. Malamig na sinabi ni Inha sa lahat na umalis at binalaan ang magulang na kung magpapatuloy siya, siya ang magdurusa. Binigyang diin ni Inha na walang nakakaligtas sa karma. Nang makita ang seryoso at matigas na tingin ni Inha, hindi na nag-atubiling magsalita ang magulang. Pagkatapos lumabas ng meeting room, agad na pinuntahan ni Inha ang batang binuli ng kanyang anak. Yumuko si Inha at humingi ng tawad para sa kanyang anak. Dahil dito, tunay na nagsisi at nagdamdam ang bata. Ang kabaitan ni Inha ay unti-unting nagpabago sa bata. Labis na nagulat ang mga magulang ng bata nang makitang mahigpit siyang yumakap kay Inha. Samantala, mabilis na dinala ng ama ni Sunho ang kanyang anak sa labas. Ayaw niyang magpatuloy pa ang anak sa paggamit ng dahas. Pero mas malakas pala ang loob ng kanyang anak kaysa sa akala niya. Tumingin ito sa kanya at sinumbat siyang laging nauuna sa paghingi ng tawad. Sinabi pa nito na dahil sa kahinaan niya, hindi niya naprotektahan ang kanyang kapatid. Nang marinig ito, natigilan ang ama ni Sunho. Bigla niyang naalala ang mga sandali nila ng kanyang anak. Kahit mali ang iba, siya pa rin ang unang humihingi ng tawad. Ngayon lang niya tunay na naintindihan ang sinabi ng anak niya. Nang makita niyang lumalaki at tumapang ang anak niya, nahiya siya sa sarili. Paghatid sa anak sa tiyahin, bigla niyang nakilala ang ina ni Jeonseok. Umiti ito at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Sunho. Hindi niya alam na ang babae sa harap niya ang nakasaksi sa pagkahulog ng anak niya ng gabing iyon. Nang araw na iyon, ang ina ni Jeonseok ay pumunta sa paaralan para sunduin si Jeonseok at aksidenteng nasaksihan ang lahat. Pero pinili ng ina ni Jeonseok na manahimik kaysa agad itong isumbong sa pulis. Kalaunan, habang sinusuri ang jacket ng anak, bigla niyang natagpuan ang buttons ni Sunho. Sa takot, agad niya itong itinapon sa banyo para mawala ang pagkakasalang bumabalot sa kanya simula noon. Biglang pumasok ang chairman at nang makita ang takot ng asawa, agad siyang naghinala. Nang umalis ang asawa, nakita niya ang buton sa banyo. Hindi siya nagtanong, tahimik lang niyang tinulungan ang asawa na linisin ang lahat. Samantala, dumating si Inha sa silid-aralan ni Sunho. Hiniling ni Inha sa guro na dalhin siya sa mga kaibigan ng anak. Kinabahan si Jeonseok nang makita ang ina ni Sunho. Para hindi maghinala, pumayag siyang makipag-usap. Pinabukas ni Inha sa guro ang locker ng anak. Tiningnan ni Inha nang may damdamin ang bawat gamit ni Sunho. Ang mga kaibigan ni Sunho ay nakatayo sa labas, kinakabahang nanonood. Hinanap ni Inha ang mga gamit ni Sunho pero wala ang tala-arawan. Humingi ng tulong si Inha sa guro pero wala na itong magawa. Pagkatapos, hiniling ni Inha na makausap ang mga bata ng ilang minuto. Lahat sila ay nakayuko, hindi nangahas na tumingin sa kanya. Tinanong ni Inha kung may nangbuli sa anak niya pero lahat ay sumagot na hindi nila alam. Tinanong din ni Inha si Jeonseok ng pribado pero sinabi nito na hindi niya gaanong nakausap si Sunho lately. Nagulat ang mga estudyante sa harap-harapang kasinungalingan ni Jeonseok. Biglang pumasok sa classroom ang vice principal. Galit siya dahil tinanong ni Inha ang mga estudyante nang walang pahintulot. Para hindi malaman ni Inha ang totoo, inanyayahan siya ng vice principal sa opisina ng principal at sinabi na ayaw niyang maapektuhan ang ibang estudyante. Nang marinig ito, walang magawa si Inha kundi umalis ng paaralan. Habang umuwi, nang dumaan siya sa lugar kung saan nahulog si Sunho, humingi si Inha ng pahintulot sa security guard na pumunta sa rooftop. Gusto ni Inha na maramdaman ang sakit na dinanas ng anak niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa rehas, tahimik na tumutulo ang luha. Nakatayo sa likod niya ang security guard, nakaramdam ng guilt habang pinapanood ang umiiyak na ina. Samantala, nakuha ng ama ni Sunho ang call log mula sa phone ng anak niya. May napansin siyang kakaiba at pinahanap niya sa empleyado ang address ng di kilalang numero. Nakakapagtaka, malapit lang pala ang address sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Agad niyang dinala ang impormasyon sa pulisya, pero parang nasusuklam ang inspektor at ayaw nang buksan ulit ang kaso. Kahit anong paliwanag niya, iginiit ng pulisya na simpleng kaso lang ito ng pagwawakas ni Sunho sa sarili niyang buhay. Umalis nang malungkot ang ama ni Sunho, pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat. Naisip niya na dapat sinagot niya ang tawag ng anak niya, pero hindi niya ito pinansin para sa ibang estudyante. Nagkataon lang, ang estudyanteng tinulungan niya noon ay ang kuya ng babaeng binubuli. Alam din niya ang nangyari kay Sunho. Pero naniniwala ang kapatid niya na hindi magpapakamatay si Sunho. Samantala, nakita ng kapatid ni Sunho ang travel schedule ng kuya niya. Pumunta siya sa flower shop para magtanong. Sabi ng may-ari, bumili si Sunho ng bulaklak para sa isang babae, pero pagkalipas ng isang oras, bumalik siya na malungkot, parang nalaman niya na may boyfriend na ang babae. Bumalik sa isip niya ang mukha ng kuya niya. Tahimik na tumulo ang luha ng kapatid ni Sunho. Pagkatapos, pumunta siya sa ospital para bisitahin si Sunho pero hindi siya pumasok. Nagkataon, dumating din ang tatay niya. Sinabi niya na bumili si Sunho ng bulaklak sa araw mismo ng aksidente. Pagbalik sa bakery, tumanggap ng tawag ang nanay ni Inha mula sa homeroom teacher. Sinabi ng guro na ang numero ng telepono na natagpuan ng asawa ni Inha ay kay Jeong Hayon, pero si Jeong Hayon ay absent sa paaralan dahil sa hindi malamang dahilan. Dahil sa pagtulong sa pamilya ni Sunho, nakuha ng homeroom teacher ang atensyon ng vice punong guro. Gusto talaga ni Inha na kausapin si Jeong Hayon, pero pinayuhan siya ng homeroom teacher na huwag dahil ayaw ng mga magulang ni Jeong Hayon na mabigla pa ang anak nila.
Pumunta sa ospital ang ina ni Junseok para bisitahin si Sunho. Imbes na alagaan si Sunho, naisip niyang tanggalin ang breathing tube nito. Pero dahil sa guilt, hindi niya nagawang gawin ito. Hindi pa alam ni Inha ang totoo, kaya taos-puso siyang nagpasalamat sa bisita nang may dumating para sa anak niya. Habang paalis na, narinig ng ina ni Junseok ang doktor na nagsasabi na gumagaling na si Sunho. Nang marinig niya ito, labis siyang nag-alala. Pagkatapos ay hiniling ni Inha sa kanya na tulungan hanapin ang diary dahil hindi pa rin siya sumusuko na matuklasan ang totoo. Pauwi na, tinawagan ng ina ni Junseok ang mga tao para hanapin ang diary pero walang nakakaalam kung nasaan. Kinagabihan, hindi makatulog si Inha dahil sa pag-aalala sa kanyang anak. Kinuha niya ang phone at tiningnan ang mga lumang litrato ni Sunho. Habang nag-iisip ng mga alaala, may dumating na mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nag-atubili si Inha bago ito binuksan. Ang video na pinanood ay nagpasigaw sa kanya sa takot. Hindi makapaniwala si Inha na ganoon kalupit ang pambubuli ng mga kaklase sa kanyang anak. Ang nakakadurog pusong sigaw ng asawa ay nagising sa ama ni Sunho na natakot nang makita siyang nakahandusay sa sahig. Pinagsabihan ni Inha ang asawa niya dahil hindi nito sinagot ang mga tawag ng anak nila at hinayaan silang bugbugin ito. Matapos mapanood ang video, nagalit ang ama ni Sunho at kinamuhian ang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang anak. Kinaumagahan, pumunta si Inha sa bahay ni Jungchae para harapin sila. Takot na takot ang ina ni Jungchae nang makita ang galit na mukha ni Inha. Malamig na tinanong ni Inha kung ano ang sinabi nito sa ibang magulang kagabi. Lumabas na ipinakita pala ng ina ni Jungchae ang video sa ibang magulang kagabi at gusto nilang humingi ng tawad kay Inha. Pero ayaw nilang masangkot ang kanilang mga anak, kaya pinayuhan nila ang ina ni Jungchae na manahimik. Hanggang ngayon, nagkunwari pa ring walang alam ang ina ni Jungchae. Lubos na nabigo si Inha sa kanilang pagkukunwari. Sumigaw siya para gisingin si Jungchae. Pagkakita niya, hinawakan ni Inha ang kanyang damit at tinanong kung bakit nila ginawa iyon sa kanyang anak. Pero walang pagsisisi si Jungchae. Sabi niya laro lang daw iyon para sa kasiyahan. Galit na galit, sinampal siya ni Inha. Mabilis na tinakpan ng ina ni Jungchae ang kanyang anak. Pero nang makita ang sakit ni Inha, kusang humingi siya ng tawad. Hindi sila mapatawad ni Inha. Pinigilan niya ang galit at umuwi na. Nag-aatubili si Inha na pag-usapan ang video pero narinig ng anak niya ang lahat kagabi. Hindi na niya hinarap ang mga ito at tumakas na lang. Alam din ng mga nambubuli na kumalat na ang video. Pero wala silang takot. Si Junseok lang ang nag-alala. Bumaba siya na seryoso at inamin na naglaro siya ng laro kasama si Sunho. Agad gumawa ng plano ang chairman para protektahan ang anak niya, gusto niyang isisi ang lahat sa ibang estudyante. Malapit nang magpulong ang komite ng karahasan sa paaralan. Samantala, pumunta sa presinto ang tatay ni Sunho at gumawa ng eksena. Ibinigay niya ang video sa inspektor at humingi ng muling investigasyon ng kaso. Pero tumanggi ang inspektor, sinabi niyang nasa ibang tao ang kaso, jurisdiksyon at wala siyang karapatang makialam. Nang makita ang determinasyon ng tatay, lihim na inutusan ng inspektor ang mga tauhan niya na hanapin ang nagpadala ng video. Pauwi, galit na galit ang tatay ni Sunho. Naalala niya noong may gustong sabihin ang anak niya, pero abala siya at hindi niya pinansin. Patuloy na bumubusina ang kotse sa likod nila at binilisan pa ng driver at minura siya ng husto. Umabot sa sukdulan ang galit niya, kaya binilisan niya at pinutol niya ang kotse. Gusto niyang ilabas ang galit at umuwi na lang pagkatapos kumalma. Sinikap ni Inha na panatilihin ang composure matapos ang shock dahil kailangan niyang maging matatag para mahanap ang salarin. Ang mga estudyanteng nang-aapi ay patuloy na pumapasok ng walang pagsisisi dahil protektado sila ng kanilang mga magulang. Alam ng chairman na ang asawa niya ang nagpadala ng video. Binalaan niya ito na huwag nang magsinungaling sa kanya muli. Nang makita ang asawa niyang kalmadong umaatake sa staff, medyo natakot ang ina ni Junseok. Kasabay nito, dumating ang kapatid na babae ni Sunho sa klase ng kapatid niya. Balak niyang harapin ang mga bully pero sa huli ay pinigilan niya ang sarili. Pagbalik sa klase, pinigilan ng batang babae na binuli ang kapatid ni Sunho at sabik na nagtanong tungkol sa kalagayan ni Sunho. Sinabi ng kapatid ni Sunho na mahal siya ng kanyang kuya at pwede siyang bumisita kahit kailan. Samantala, dumating na sa eskwelahan ang mga magulang ni Sunho. Gusto nilang magkaroon ng disciplinary committee meeting pero sadyang tinakpan ito ng administrasyon. Ang tanging pinagkakatiwalaan nila ay ang kanilang homeroom teacher. Hindi niya inakala na ang mga estudyante ay nang-aapi sa kanilang mga kaklase ng ganoon kalupit. Pagkaalis ng mga magulang, agad na pinahirapan ng vice principal ang homeroom teacher. Humingi siya ng ulat tungkol sa lahat at gusto niyang gawing larong pambata lang ang bullying. Dumating si Inha sa bakery at nabalitaan na hindi pumasok sa eskwela ang kanyang anak. Kinakabahan siyang tumawag pero walang sumasagot. Sa labas ng tindahan, naghihintay ang ina ni Junseok. Dahil nagmamadali siya, pinagsabihan niya ang empleyado na sabihin kay Inha na maghintay hanggang makauwi siya. Sa sandaling ito, nagugulo ang isip ni Inha, natatakot na baka may problema ang anak niya. Nang kumalma na, tinanong ni Inha ang ina ni Junseok kung ano ang gusto nito. Ikinuwento ng ina na nakatayo lang ang anak niya at pinanood ang pagbugbog kay Sunho. Sinubukan niyang ipagtanggol ang anak niya at dahil dito, mas nagtiwala si Inha sa kanya. Samantala sa paaralan, kinukwestiyon ng homeroom teacher si Junseok. Galit ang guro dahil si Junseok pa ang umaarte na parang biktima. Dahil chairman ang tatay niya, nanatiling mayabang si Junseok. Ang hiling ni Inha na makialam ang komite ng karahasan sa paaralan ay nakarating sa ibang magulang. Akala nila gumagawa ng gulo si Inha.
Nakuha ng kapatid ni Sunho ang address ng bahay ng girlfriend nito at bumisita. Pero pinigilan siya ng ina ng girlfriend ni Sunho at itinapon ang bulaklak sa basurahan. Mula sa loob ng bahay, palihim na tumingin sa bintana ang girlfriend ni Sunho. Galit na galit, ang kapatid na babae ni Sunho ay naghagis ng bato, binasag ang salamin at tumakas. Gabi na at hindi pa umuwi ang anak nila, kaya labis na nag-aalala ang mga magulang. Hinanap siya ni Inha sa lahat ng dako pero hindi niya matagpuan. Biglang tumawag ang florist na naroon daw ang anak ni Inha. Nagmadali si Inha papunta sa tindahan ng florist. Nagyakapan at nag-usap ang dalawa. Alam niyang pumunta ang anak niya sa bahay ng kasintahan ng kapatid nito. Napaiyak ang anak niya, sabi na mimiss lang daw niya ang kuya niya. Nang makita ang kahinaan ng anak, niyakap at inaliw siya ni Inha ng matagal. Hindi lang ang mga bully ang sinyasat, marami pang ibang estudyante ang tinawag ng homeroom teacher para tanungin. Totoo ang pang-aapi sa paaralan pero hindi ito pinansin ng ibang estudyante dahil sa takot. Nakahanap din ang pulis ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Na-record lang ng kamera si Sunho na pumasok mag-isa sa paaralan noong araw ng insidente. Pero ayon sa pagsusuri, nakipag-ugnayan si Sunho sa kanyang kasintahan sa ibang nakatagong sulok. Kinumpirma ng pulisya na ang lahat ng mga estudyanteng sangkot ay maagang sinundo ng kanilang mga magulang. Nagtataka ang ama ni Sunho kung sino ang nagpadala ng video, pero hindi pa rin nahanap ng pulisya ang nagpadala. Lalo pang nalungkot si Inha. Hiniling niya sa pulisya na agad makipag-ugnayan sa kasintahan ng kanyang anak. Pero ang dalaga ay pinananatili sa loob ng bahay ng kanyang mga magulang dahil gusto ng kanyang ina na kalimutan niya ang lahat. Hindi pa rin umuusad ang investigasyon, kaya muling nasira ang loob ni Inha. Pinayuhan ng ama ni Sunho ang kanyang asawa na tumigil pero hindi ito nagawa ni Inha. Iginiit niya na hindi siya susuko hanggat hindi nahuli ang salarin. Dahil sa takot, nagpa siya ang ama ni Sunho na pumunta sa paaralan para magtanong tungkol sa sitwasyon. Binanggit ng security guard na maraming estudyante ang madalas pumasok sa paaralan sa pamamagitan ng gate sa gilid. Matapos ang nakakapanlumo na insidente, agad na pinalitan ang lahat ng mga kamera sa paaralan. Pagkalis ng ama ni Sunho, dumating ang mga magulang ni Jungchu sa paaralan at gumulo. Sumigaw siya sa security guard. Mabilis na lumabas ang homeroom teacher para makialam. Pinagalitan ng ama ni Jungchu ang guro dahil naging suspect ng pulisya ang anak niya. Nagalit ang homeroom teacher sa ganitong ugali. Halos magsuntukan ang dalawa bago nakialam ang vice principal. Ang gulo sa paaralan ay mabilis na nakarating sa chairman, kaya agad siyang nagtawag ng emergency meeting. Mabilis na sinabi ng vice principal na walang karahasan. Laro lang ito ng mga bata. Pero mariing tumutol ang homeroom teacher na kung minsan lang tamaan ang isang tao at magkaroon ng masamang intensyon, lubhang hindi makatarungan iyon. Malamig na tinanong ng chairman ang homeroom teacher kung gusto niyang maapektuhan ang ibang estudyante at ang reputasyon ng paaralan. Para maayos ang sitwasyon, nagmungkahi ang chairman ng bagong diskarte. Dapat linawin sa lahat na hindi ito kasalanan ng paaralan. Sabay naman, sinalakay ng Parents Association ang panaderya ni Inha at gumulo. Sabi nila labis ang reaksyon ni Inha at ang presensya ng pulisya sa paaralan ay takutin ang mga bata. Nairita si Inha sa maguguluhang grupong ito. Galit niyang sinabi na magsisiyasat siya ng mabuti at pinaalis sila kaagad bago niya ipadala sa bilangguan. Pagkatapos, isinara niya ang panaderya. Wala nang gana si Inha na magtrabaho. Binigyan ng ama ni Sunho ng tubig ang asawa niya. Nanginginig na tinanggap ito ni Inha, pinagsisihan ang paglipat ng anak sa paaralang ito. Niyakap ng ama ni Sunho ang asawa niya, sinasabi sa sarili na hindi na pwedeng maging mahina pa. Samantala sa paaralan, hinarap ng kapatid na babae ni Sunho ang 4 na bully. Galit niyang sinipa ng malakas si Jungchu sa binti. Hindi niya sila kailanman patatawarin. Pagkatapos ng klase, biglang pinigilan ni Jungchu si Junseok. Sinabi ni Jungchu na narinig niya ang usapan nila ng gabing iyon. Apparently, si Junseok ang nag-imbita kay Sunho pagkatapos ng klase. Para patahimikin si Jungchu, inimbita agad siya ni Junseok sa bahay niya. Tinanong ni Junseok bakit alam ito ni Jungchu. Sinundan pala sila ni Jungchu ng araw na yon. Sinubukan ni Junseok na manatiling kalmado. Sinabi niya na hindi niya nakita si Sunho ng gabing iyon. Para mawala ang istorya magpakailanman, binigyan ni Junseok si Jungchu ng limited edition item. Hindi niya alam na narinig ng kanyang ina ang buong usapan. Mula sa labas, napagtanto niyang naging masama ang kanyang anak. Bumalot sa kanya ang pagkakasala. Samantala, nakikipag-usap ng pribado ang advisor kay Inha. Sinabi niyang dati ay may niligawan si Sunho pero bigla itong tumigil sa pag-aaral. Ang tiyahing nakatayo malapit ay nagtanong kung biktima rin ba ng pang-aapi ang babaeng iyon, baka itinago lang ng mga magulang. Nagulat pareho si Inha at ang guro dahil napakakapani-paniwala ng haka ng tiyahin. Hindi alam ni Inha na nasa tunay na panganib ang kanyang anak. Sa kanyang bangungot, nakita ng ina ni Junseok ang sarili niyang nakatayo sa tabi ng kama ni Sunho, aabutin ang tubo ng paghinga nito. Biglang nagising si Sunho at hinawakan ang kamay niya kaya natakot siya. Bangungot lang pala iyon na bunga ng kanyang masasamang iniisip. Nanginginig, tiningnan niya ang asawa at sinabing sobra na ang nangyayari. Dumating sa ospital ang pamilya ni Sunho para bisitahin ang kanilang anak. Nadurog ang puso ng kapatid niya nang makitang nakahiga lang ang kuya niya, walang kilos. Sinabi ng doktor na puno na ang ospital, kailangan nilang ilipat si Sunho dahil halos wala ng pag-asang magising pa. Kinabukasan, pumunta ang mga magulang ni Sunho sa paaralan para mag-imbestiga. Hinawakan ng ama ni Sunho ang kamay ng asawa habang papalapit sila sa Parent-Teacher Association.
Sa oras na to, isa-isa nang ini-interview ng pulis ang mga bully. Iginiit pa rin nila na normal lang na paglalaro yon. Tahimik na pinagmamasdan ng inspektor ang bawat ekspresyon nila. Nang kay Jungchu na, inamin niya na tinanggal niya ang video sa phone niya. Tinanong ng pulis kung pinagtaksilan ba siya ng ibang bata. Dahil dito, naramdaman ni Jungchu na pinagtaksilan siya. Sumigaw siya na si Junseok ang utak ng lahat. Sa galit niya, inamin ni Jungchu na si Junseok ang nag-utos ng pag-atake kay Sonho habang siya lang ang nag-video. Pagkaalis ni Jungchu, si Junseok naman ang tanungin. Nag-aalala ang ina ni Jungchu habang nakikitang nagsisinungaling ang anak para magtakip. Habang dumadaan, sinenyasan pa ni Jungchu na tapos na ang gawain. Kumpiyansa na pumasok si Junseok sa silid ng interogasyon. Malamig na tinanong ng inspektor si Junseok kung siya ang utak. Sumagot si Junseok na sinubukan niyang pigilan ang mga kaibigan. Binalaan pa niya ang inspektor na sobra ang reaksyon nito. Inutusan ng inspektor na pusasan si Junseok. Doon natapos ang interogasyon. Sinabi ng pulisya na kailangan pa nila ng oras para mag-imbestiga. Nagtataka ang ama ni Sunho kung magtatapat sila pero wala ni isa sa mga bata ang nagsisi. Nadismaya ang mag-asawa nang umuwi. Pag-uwi, nagulat si Inha nang may nakitang kakaiba. Hindi kailanman itinali ni Sunho ang sapatos niya, bakit napakaganda ng tali ng sapatos sa pinangyarihan. Para mapatunayan, binuksan ni Inha ang lahat ng aparador ng sapatos ng anak. Wala ni isang sapatos ang may tali. Ang mga sapatos sa pinangyarihan ng krimen ay tiyak na may problema. Malinaw niyang naalala na noong araw ng krimen, hindi rin nakatali ang sapatos ng kanyang anak. Sinabi ng ama ni Sunho sa asawa na huwag magmadali sa konklusyon, pero nagtiwala si Inha sa kutob niya at tumakbo sa istasyon ng pulis. Nagulat ang inspektor nang humingi si Inha ng fingerprint check sa sapatos. Ipinaliwanag niya na hindi kailanman nagtatal ng sapatos ang anak niya at may nag-imbento ng crime scene. Nag-alinlangan ang inspektor. Naintindihan niya ang punto ni Inha, pero hindi sapat na dahilan ang pagtali o hindi ng sapatos para sa fingerprint comparison. Napaupo si Inha sa upuan, nawalan ng pag-asa. Humihingi siya ng hustisya para sa anak niya. Pagkalis ni Inha, naisip pa rin ng inspektor na may punto ang ina, kaya pinabalik niya ang mga tauhan sa crime scene. Samantala, may lalaking reporter na naghihintay sa labas ng headquarters. Tinanong niya kung ano ang ebidensya at sinabing baka biktima ng bullying sa school ang anak niya. Nalungkot si Inha. Ayaw niya ng tulong ng kahit sinong reporter. Kasabay nito, pumunta sa paaralan si Father No at tinanong ang guard kung nakatali ang sapatos ng anak niya nang matuklasan ang insidente. Sabi ng guard, hindi niya maalala at natural lang daw sa ina na magduda at protektahan ang anak. Pauwi na siya nang makasalubong niya ang isang nagtitinda sa kalye. Tinanong niya kung naalala ba nila ang nangyari noong puno ang buwan. Ikinuwento ng tindera na may kotseng huminto malapit sa paaralan pero madilim at hindi niya nakita ang plaka. Samantala, iniulat ng vice principal sa chairman ang resulta ng investigasyon. Lahat ng sinabi ng mga estudyante ay nakumpirmang pabor sa kanila. Gusto ng chairman na isisi na lang lahat kay Jungchu. Masayang sumunod ang vice principal. Ang homeroom teacher, walang laban sa mga walang hiyang estudyanteng iyon, bumalik sa silid-aralan. Biglang naghihintay doon ang babaeng estudyanteng binubuli. May sasabihin daw siya, pero naalala niya ang babala ng kapatid na huwag kumilos ng walang ebidensya. Naiinis ang guro sa pag-iwas niya. Itinaas niya ang boses para pagalitan siya, pero sumagot ang dalaga na pareho lang sila, na hindi niya rin siya inalagaan. Dahil sa mga salitang iyon, biglang nabalisa at natahimik ang guro. Samantala, nakatayo si Junseok sa harap ng bahay ng dating kasintahan ni Sunho. Natatakot na tiningnan ng dalaga ang bully na nakatayo sa kanyang pintuan. Nag-atubili si Junseok, nag-iisip kung dapat ba siyang tumawag. Maya-maya pa ay dumating ang nakababatang kapatid ni Sunho. Nagulat siya nang makita roon si Junseok. Agad na sinabi ni Junseok na binibisita lang niya ang dating kasintahan ni Sunho. Galit ang kapatid ni Sunho na nagpapanggap na mabait si Junseok. Siya ang nanalo sa kanyang kapatid. Dati ay gusto ng kapatid ni Sunho si Junseok, pero ngayon ay thug na lang siya. Nag-alala ang tiyahin nang makita niyang umiiyak ang pamangkin. Agad niyang niyakap at inaliw ang pamangkin. Patuloy pa rin ang pagsisisi ng mga magulang sa isa't isa, lalo na ang ina ni Jungchu. Nang sabihin ng anak niya na si Junseok ang utak, agad siyang pinalayas ng grupo. Lahat ng kasalanan ay inilipat na kay Jungchu. Galit na galit si Chu sa pagkakanulo. Nang subukan ni Jungchu na harapin ang kaibigan, pinigilan siya ni Junseok. Sinabi ni Junseok kay Jungchu na kung gusto niya ng kapayapaan, dapat tahimik lang siyang mag-isa na sisihin. Ngayon, nag-iisa na si Jungchu sa paaralan. Umuwi si Jungchu at nang tanungin ng kanyang ina kung bakit siya nagsinungaling, itinanggi pa rin niya. Labis na nalungkot ang ina ni Jungchu, kaya nagpa siya siyang pumunta sa bahay ni Inha para makipag-usap. Nasusuklam, tinanong ni Inha kung ano ang gusto niya. Masakit na ipinaliwanag ng ina ni Jungchu na maaga nang pumanaw ang kanyang asawa at sila lang ng anak niya ang nag-uusap. Pero may nagawa siyang mali ang kanyang anak, kaya humingi siya ng tawad kay Inha ng buong puso. Taliwas sa ina ni Jungchu, patuloy na sinusubukan ng ina ni Junseok na protektahan ang kanyang anak. Sinabi ni Junseok na aksidente lang ang nangyari sa rooftop, pero naramdaman niya na hindi na siya pinagkakatiwalaan ng kanyang ina. Lalong lumala ang relasyon ng mag-ina. Nagtaka ang chairman kung nag-away lang sila, pero agad itong itinanggi ng ina ni Junseok. Inihayag ng chairman na pumunta si Inha sa presinto noong araw na yon. Gusto ni Inha na suriin ng pulis ang fingerprint sa sapatos ni Sunho. Nang marinig ito, natakot ang ina ni Junseok at nabitawan ang hawak niyang damit. Nagulat ang chairman sa kakaibang reaksyon ng asawa niya.
Biglang naalala ng ina ni Junseok ang araw na yon. Matapos mag-away sa anak, inihatid niya ito sa paaralan. Dahil sa labis na pag-aalala, bumalik siya para hanapin ito. Pagpasok sa bakuran, natakot siyang makakita ng taong nakahiga sa dugo. Lumapit siya at napagtanto niyang si Sunho iyon. Tatawag na sana siya ng tulong pero pinigilan siya ng kutob ng isang ina. Agad na tinawagan ng ina ni Junseok ang anak niya. Tumulog ang telepono mula sa bubong sa tapat mismo ng kinalalagyan ni Sunho. Nagmadali siyang umakyat. Nakaupo si Junseok na nanginginig sa sulok, umiiyak sa takot na may nasaktan siya at aksidente lang daw ang lahat. Para protektahan ng anak, siya mismo ang kumuha ng sapatos ni Sunho, inilagay sa rehas, at maayos na itinali ang busog. Binura niya lahat ng bakas. Pagkatapos, kalmado niyang inihatid ang anak pauwi na parang walang nangyari. Kinaumagahan, pumunta ang ina ni Junseok sa bakery ni Inha. Iminungkahi niyang ilipat si Sunho sa ospital ng ama niya, may modernong kagamitan doon na makakatulong gumaling ng mas mabuti. Nag-atubili si Inha na pumayag agad. Pero nakiusap ang ina ni Junseok, sinabi niyang parang huli na paghingi ng paumanhin. Araw din iyon, dumating ang resulta ng disiplina mula sa komite ng karahasan sa paaralan, kasama ang sulat kamay na paghingi ng paumanhin ng mga estudyante. Galit na galit si Inha nang makita na 3 araw lang ng community service ang parusa habang ang anak niya nakaratay sa ospital, hindi alam kung kailan gigising. Ang resultang ito ay dahil sa impluwensya ng chairman. Ang buong administrasyon ng paaralan ay nasuhol. Naiinis ang guro sa homeroom dahil kinailangan niyang umupo kasama ang mga walang prinsipyong opisyal na yon. Nang anyayahan ng chairman ang lahat na kumain para magdiwang, wala nang gana ang homeroom teacher na kumain. Hindi matanggap ng nakababatang kapatid ni Sunho na komportable pa rin ang kanilang pamumuhay, kaya sumulat siya ng reklamo at ipinost ito sa homepage ng paaralan. Sa ospital, bumuti ang kalagayan ni Sunho. Sinimulan niyang gumalaw ang kanyang mga daliri. Dali-daling lumabas ang ama ni Sunho para tawagan ang doktor. Napaluha si Inha at tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay may positibong palatandaan. Gayunman, matapos ang pagsusuri ng doktor, napagpasyahan niya na ito ay natural na reflex lamang. Tanging himala lamang ang tunay na makakapagbuhay kay Sunho. Nang marinig ito, muling nawalan ng pag-asa si Inha. Nanalangin pa rin siya sa doktor na iligtas ang kanyang anak. Hindi kailanman sumuko si Inha na mahanap ang salarin. Sinubukan ng ama ni Sunho na pigilan ang asawa pero tumanggi itong sumuko. Ang tiyahin niya na nakarinig ng lahat, pumasok at niyakap ang kapatid para aliwin. Samantala, alam ng chairman ang pagtatago ng asawa, hiniling sa ina ni Junseok na sabihin ang totoo. Ipinaalala niya na si Junseok ang tagapagmana at kahit anong kasalanan ng anak, poprotektahan niya ito. Nalungkot ang ina ni Junseok sa mapang-api niyang asawa. Dahil sa away nila ng ina, umalis si Junseok sa bahay. Naalala niya ang gabing iyon sa rooftop. Dahil gusto ni Sunho ang babae, pinaglaruan ni Junseok ang damdamin nito hanggang magkadepresyon, kaya binugbog siya ni Sunho. Ito ang dahilan ng trahedyang sumunod. Nagkataon, habang pauwi, nakasalubong ng ama ni Sunho si Junseok na naglalakad mag-isa. Bumaba siya ng kotse at nag-alok na ihatid si Junseok. Kahit tumanggi ng malakas si Junseok, sumakay din siya sa huli. Labis ang pagsisisi ni Junseok dahil kasama niya ang magulang ng biktima. Mabilis silang nakarating sa bahay ni Junseok. Bago umalis ang bata, banayad na sinabi ng ama ni Sunho na walang perpekto at kung tatanggapin niya ang pagkakamali niya, magiging mas maganda ang buhay. Sinabi rin niya na nakagalaw na ni Sunho ang mga daliri niya. Nang marinig ito, natakot si Junseok. Nang makita ng ina niya ang pagbalik ng anak, agad siyang lumapit at nagtanong kung ano ang problema, pero iniiwasan pa rin ni Junseok ang tingin niya. Nanginginig niyang sinabi na nakagalaw na ni Sunho ang mga daliri niya. Agad siyang tiniyak ng ina niya na hindi iyon mangyayari. Sa puntong ito, sobrang takot na ni Junseok. Gusto niyang aminin ang lahat sa pamilya ng biktima, pero pinigilan siya ng ina niya. Sinabi nito na tapos na ang nangyari noong araw na iyon at wala na siyang kinalaman. Pagdating sa bahay ng ama ni Sunho, natutulog ang anak sa harap ng computer. Dahan-dahan niyang kinuha ang computer para tingnan. Lubhang nagulat siya nang makitang may isinulat na petisyon ang kapatid ni Sunho na maraming bumasa at sumuporta sa muling investigasyon ng kaso. Lahat sa pamilya ay nagsusumikap para makamit ang hustisya para kay Sunho. Pero ang ama ay mahina at laging umiiwas sa katotohanan. Nagising ang nakababatang kapatid ni Sunho at kinakabahang tinanong ang ama kung okay lang siya. Ngumiti siya nang may pagmamalaki sa ginawa ng anak. Salamat sa anak, nabawi niya ang determinasyon. Kinabukasan, habang pinapasulat ng bise punong guro ang 3 bata ng self-criticism report, biglang iniulat ng subordinate na mabilis na kumakalat online ang petisyon ng kapatid ni Sunho. Galit na inutusan ng bise punong guro ang homeroom teacher na ibaba ito kaagad. Pero sumagot ang homeroom teacher na ayon sa batas, hindi niya maaaring alisin ang petisyon ng estudyante. Galit na galit ang bise punong guro dahil hinarap siya ng homeroom teacher, pero ipinangako ng guro na poprotektahan niya ang estudyante hanggang dulo. May mga magulang na nag-alok ng suhol kay Inha, gusto nilang sabihin niya sa anak niya na tanggalin ang petisyon. Kalmado lang na binilang ni Inha ang pera at sinabi sa kanila na ibalik. Maya-maya, dumating din ang nanay ni Jungchu. Galit na galit siya kasi may nag-alok na ng suhol bago siya. Nag-away-away na ang mga magulang sa isa't isa. Ubos na ang pasensya ni Inha. Kinuha niya lahat ng pastries at itinapon sa mukha nila tapos pinalayas niya sila. Malaking gulo ang naidulot ng petisyon sa buong paaralan pero ginamit ito ni Junseok para isisi lahat kay Jungchu. Ngayon, si Jungchu na ang nag-iisang may kasalanan sa paningin ng lahat.
Napakaseryoso ng nangyari kaya kinailangan ng paaralan na makipag-usap ng pribado sa mga magulang. Gusto ng punong guro na bawiin ng pamilya ni Sunho ang petisyon at patawarin ang mga bata. Nagalit si Inha nang marinig na ang reputasyon lang ng paaralan ang mahalaga sa kanila, hindi ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, imbes na pigilan ng asawa, malakas na binatikos ng ama ni Sunho ang mga duwag na magulang. Ito ay nagbigay kay Inha ng napakalaking lakas. Binasa rin ng ina ni Junseok ang petisyon, pero sinubukan pa rin niyang kumilos na parang walang epekto sa kanya. Lumapit sa kanya ang mamamahayag na nakilala ni Inha sa istasyon ng pulisya, gusto malaman kung sino ang nasa likod ng insidente. Pero tumanggi ang pulisya na magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kaso. Nang gabing iyon, nakipagkita ang ama ni Sunho sa mga magulang ng mga estudyanteng nangapi. Hiniling nila sa ama ni Sunho na bawiin ang kanyang reklamo. Galit na galit ang ama ni Sunho, sinira ang lahat ng nasa mesa bago umalis. Iyon ang kanyang pinakamalinaw na sagot. Hindi inaasahang nakatagpo ang ama ni Sunho ng dating estudyante na nakikipagtalo sa may-ari ng tindahan tungkol sa hindi pagbayad. Sa kabila ng pagtatangka na mamagitan, tumanggi ang estudyante na makinig, sinabi ayaw na niyang makialam ang guro sa buhay niya. Galit na sinampal ng ama ni Sunho ang estudyante ng 2 beses, pagkatapos ay nagpaalam, sinabihan siyang gawin ang gusto niya mula ngayon. Samantala, lihim na pumunta sa ospital ang ina ni Jinseok. Nakatayo siya sa tabi ng kama ni Sunho, nanginginig ang mga kamay habang sinusubukan alisin ang tubo ng paghinga para hindi na ito magising. Maya-maya, bigla na lang dumating si Inha. Inakala ni Inha na nag-aalaga ang ina ni Jinseok sa kanyang anak. Sinadya ng ina ni Jinseok na magtanong tungkol sa sapatos na may busog, pero hindi kailanman nagsabi si Inha sa labas ng pamilya at pulisya tungkol dito. Agad na ipinaliwanag ng ina ni Jinseok na sinabi sa kanya ng kapatid ni Sunho. Nang makaalis ang babae, agad na tinawagan ni Inha ang anak niya. Iginiit ng kapatid ni Sunho na hindi niya nabanggit iyon kahit kanino. Biglang naramdaman ni Inha na direktang sangkot ang ina ni Jinseok sa kaso ng anak niya. Matapos makalabas ng ospital, agad na pumunta ang ina ni Jinseok sa tulay para makipagkita ng pribado sa security guard ng paaralan. Lumabas na noong gabing kabilugan ng buwan, nakita ng security guard si Jinseok at ang kanyang ina sa pinangyarihan. Dahil sa takot, lumuhod ang ina ni Jinseok at nakiusap sa security guard na itago ito. Ayaw niyang arestuhin ang kanyang anak. Tinanong ng security guard kung bakit hindi niya sinabi sa pulisya ang lahat, ngunit nawalan ng kontrol ang ina ni Jinseok. Nagmakaawa lamang siya sa security guard na manahimik, nangangako na tutuparin ang anumang hiling nito at ngayon na ang oras para tuparin ang pangakong iyon. Sa totoo lang, hawak ng security guard ang telepono at talaarawan ni Sunho. Nadismaya ang security guard nang malaman na nagsinungaling ang ina ni Jinseok. Hindi naman gumawa ng kahit ano si Sunho tulad ng sinabi niya. Ang tunay na may sala ay si Jinseok. Habang nag-imbento ng eksena ang kanyang ina, binanta niya na kung isisiwalat ng security guard ang totoo, magiging kasabwat din siya. Sumagot ang security guard na may recording siya ng full moon night na nakatago sa ligtas na lugar. Agad na tinanong ng ina ni Jinseok kung magkano ang gusto niya, ngunit ang gusto lang niya ay mapayapang buhay sa kanyang bayan. Ayaw niyang madamay sa gulo ng babae. Nangako ang ina ni Jinseok na hindi niya ipapaalam sa pulisya. Sa sobrang pag-aalala, nagmadali ang ina ni Jinseok pauwi. Nakita siya ng traffic police kaya kinabahan siya. Pero nang makilala siyang asawa ng chairman, binati lang siya at pinayagan. Para maalis ang hinala, tinawagan ng ina ni Jinseok si Inha. Sinabi niya na sinabi sa kanya ng asawa niya ang tungkol sa sapatos na may laso. Ang mga pulis na nag-imbestiga ay kilala ang chairman. Pinasalamatan ni Inha ang ina ni Jinseok sa tulong nito. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang ina ni Inha para makita ang apo. Pinagalitan niya ang anak dahil nagtago ng malaking lihim. Pagod na si Inha sa lahat at ayaw na niyang makipagtalo sa ina. Pero ang ina ni Inha ay hindi pa rin makatwiran. Galit na pinalayas ni Inha ang kanyang ina sa silid. Bilang ina rin, naiintindihan niya ang hirap ng anak niya. Humingi ng paumanhin ang ina ni Inha at sinabihan ang anak na alagaan ang kalusugan niya. Pagkatapos, dumating na sa bahay ang ina ni Jinseok. Naiinis, tinanong ng chairman kung bakit unilateral niyang iminungkahi na ilipat si Sunho sa ibang ospital. Gusto niyang kontrolin ang lahat. Kasabay nito, dumating ang nakababatang kapatid ni Sunho para makita si Jongchu. Hiniling niya kay Jongchu na patunayan na si Jinseok ang utak. Kung hindi, mapapahiya si Jongchu habang buhay. Naiinis, sinabihan ni Jongchu ang kapatid ni Sunho na tanungin ang ostracized na dalaga. Siya ang pinakabinuli ni Jinseok at si Sunho lang sa klase ang tumayo para protektahan at tulungan siya. Galit ang kapatid ni Sunho dahil masama pa rin ang ugali ng mga kaibigan ni Jongchu. Samantala, pumunta ang ama ni Sunho sa bahay ng estudyanteng nakilala niya kagabi. Pinagsisihan niya ang pagpalo sa kanyang estudyante. Dahil sa hirap ng pamilya, kinailangan ng bata na magtrabaho ng part-time para mabuhay. Para makuha ang hustisya para sa estudyante, dumiretso ang ama ni Sunho sa restaurant na hindi nagbayad sa bata. Sumigaw siya ng malakas, hinihingi na bayaran ng may-ari ang bata ng buo. Sa labas, narinig ng estudyante ang lahat. Lumapit ang guro para protektahan siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang kanyang guro na galit na galit. Kasama niya, pinuna ng ama ni Sunho ang may-ari ng tindahan bilang isang walang hiya. Napaluha ang estudyante. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng pagmamahal mula sa iba. Matapos humingi ng hustisya para sa estudyante, bumili ng alak ang ama ni Sunho at uminom mag-isa. Napansin ni Inha na may mali sa kanyang asawa. Sinabi ng ama ni Sunho na magpapahinga muna siya sa pagtuturo.
Nagulat si Inha sa desisyong ito. Ipinaliwanag niya na hindi niya naprotektahan ang estudyante, na siya mismo ay mahina lamang. Hinimok siya ni Inha, sinabi na mabuti siyang tao. Ngayon, ang kailangan nila ay hanapin ang tunay na salarin. Kinagabihan, pumunta ang ama ni Sunho sa bahay ng estudyanteng kakilala niya. Ang nakababatang kapatid ng estudyante ay kaklase ni Sunho. Makalipas ang ilang sandali, umuwi na ang estudyante. Hiniling ng bata sa guro na kunin ang pagkain dala niya dahil ayaw niya ng awa. Pero sinabi ng ama ni Sunho na siya ang tunay na nabigo. Sa kabila ng kahirapan, matapang na nagtiyaga ang bata, habang siya ay laging umiiwas sa katotohanan. Humingi ng tawad ang ama ni Sunho sa bata at ibinalik ang lahat ng sahod na nararapat dito. Bago umalis ang ama ni Sunho, sinabi ng estudyante na may alam ang kapatid niya tungkol kay Sunho. Mula nang mangyari yon, hindi na makatulog ng maayos ang ina ni Jin Seok. Bagong araw na naman at pumunta si Inha sa bahay ni Jungchu para makipag-usap. Nagulat ang ina ni Jungchu nang makita si Inha. Direktang tinanong ni Inha kung nagsisinungaling si Jungchu. Pero tinakpan pa rin ni Jungchu si Jin Seok at hinayaan niyang isisi sa kanya ang lahat. Ayon sa planong usapan, sa mga mata ng bata, alam ni Inha na nagsisinungaling ito. Mabilis na nabalitaan ng ina ni Jin Seok ang pagbisita ni Inha kay Jungchu. Sinabi niya sa kanyang ina na huwag mag-alala. Ngayon, kay Jungchu na nakaatang ang lahat ng sisi. Basta lumipat lang ng paaralan si Jungchu, tapos na ang lahat. Kaninang umaga, bago magklase, nagpulong ang administrasyon ng paaralan. Inutusan ng vice principal ang mga kawani na siguraduhin hindi magpapakalat ng chismis ang mga estudyante tungkol sa insidente. Nagulat ang mga guro nang makitang inimbitahan din pala ang security guard sa pulong. Kakaiba rin ang kilos ng vice-punong guro, pinuri niya pa ang security guard sa harap ng lahat. Direktang utos daw ito ng board of directors. Pagkatapos ng meeting, nagmadali ang homeroom teacher para tanungin ang security guard tungkol sa security footage. Sabi ng security guard, kinuha na raw at sinira ng kumpanya ang lahat. Nadismaya ang homeroom teacher dahil naputol na naman ang lead. Pagbalik sa classroom, isinulat ng homeroom teacher ang contact information niya sa board. Sinabi niya sa mga estudyante na kontakin siya anumang oras na kailangan nilang makausap at pangako niyang poprotektahan niya silang lahat. Dahil dito, kinabahan ng mga bully, baka anumang oras ay ibunyag sila ng ibang classmates. Hindi lang ang homeroom teacher ang kumilos, pati ang reporter ay pumunta sa ama ni Sunho. Gusto niyang imbestigahan ang kaso ni Sunho. Pero tumanggi ang ama ni Sunho, sabi niya kulang pa raw ang ebidensya ng pamilya. Pag-uusapan muna raw nila ng asawa niya bago magdesisyon. Mabilis na nakarating sa chairman ang balita tungkol sa journalist na nag-imbestiga ng kaso. Inutusan niya ang mga tauhan na hawakan ito ng maingat. Siniyasat nila ang nakaraan ng reporter at natuklasan na sangkot siya sa mga iskandalo. Madali lang siyang kontrolin. Nang gabing iyon, pinuntahan ng dalaga ang mga magulang ni Sunho. Sigurado siyang hindi nagpakamatay si Sunho. Sa totoo lang, siya ang gustong mamatay ng gabing iyon. Hinimok siya ni Sunho na ipagpatuloy ang buhay. Sinabi niya na kapag nawalan siya ng pag-asa, tumingin sa kalangitan dahil laging may maliwanag na bituin doon. Nagulat si Inha sa kwento ng dalaga tungkol kay Sunho. Ipinadala sa kanya ng mga bully ang mga nakakatakot na mensahe. Habang papunta siya sa kalsada, pinigilan siya ng sigaw ni Sunho. Tumakbo siya papunta sa kanya, nakita ang mukha nito at binigyan ng aklat. Ang maliliit na bagay na ito ay umabot sa kanya at nawala ang masasamang iniisip. Nagpasya pa siyang magkita kinabukasan. Ang kuya ng batang babae na nakaupo sa tabi niya, narinig ang lahat at galit na nais ng kapatid niyang wakasan ang buhay niya. Sumigaw siya sa nakababata niyang kapatid. Umiyak ang dalaga, sinabi niyang kinamumuhian niya ang buhay dahil sira at mahirap ang pamilya nila at pakiramdam niya ay pasanin lang siya. Nang marinig ang mga salitang iyon, lalong nagalit ang kuya niya. Nang subukan niyang umalis, hinabol siya ng tatay ni Sunho. Pinigilan ng tatay ni Sunho ang pagharap sa mga bully, sinabi niya na hindi ito ang tamang paraan para malutas ang problema. Sa pakikinig at pag-unawa lang sa kapatid niya ay mapoprotektahan niya ang pamilya nila. Lubhang nabigla si Inha nang mabasa niya ang mga mensaheng ipinadala ng mga bully sa mall sa dalaga. Palagi nila siyang inaatake at binabantaan. Ikinuwento ni Inha sa kanya ang mahirap niyang nakaraan. Tumalikod sa kanila ang lahat pero napagtagumpayan nila ang lahat ng magkasama. Labis ang pasasalamat ni Inha na buong tapang na sinabi ng dalaga ang totoo. Matapos ang usapan, ihatid ng ama ni Sunho ang magkapatid pauwi at pinasalamatan sila sa matapang na pagsasabi ng totoo. Ang kanilang relasyon bilang guro at estudyante ay lubhang bumuti mula noon. Samantala sa mansyon ni Jin Seok, nagalit ang chairman nang marinig ang recording ng gwardiya. Alam niyang ang kanyang anak ang tunay na pumatay. Nagwala siya at nagsimulang magbasag ng mga gamit at nasaksihan ito ng kanyang asawa. Nang umuwi ang anak, tinanong ng ina kung bakit niya pinuntahan ang biktima at binalaan siyang lumayo kina Inha. Nasaktan si Jin Seok na hindi siya pinagkakatiwalaan ng ina, pero ang totoo ay galit ang ina dahil kailangan niyang takpan ang mamamatay tao na sarili niyang anak. Napansin ng chairman ang kakaibang mukha ng asawa at tinanong kung may problema, pero itinago nito na nag-away sila ng anak. Sinabi niyang gusto niyang dalhin ang asawa at anak sa ibang bansa para manirahan. Dahil dito, nagtaka ang asawa na baka alam na ng asawa niya ang totoo. Pagkaalis ng chairman, pumasok agad ang asawa sa kwarto para maghanap ng ebidensya. Biglang nagulat siya nang makitang nakatambad ang music player na itinapon. Bago pa niya ito masuri, tumunog na ang doorbell. Dumating si Inha sa bahay nila at tinanong kung umuwi na ba si Jin Seok. Kinabahan ng babae sa pagdating ni Inha.
Tinanong siya ni Inha kung alam niyang siya ang pinuno, pero hanggang huli ay ipinagtatanggol niya ang anak. Dati, naaliw si Inha sa tulong ng ina ni Jin Seok, pero ngayon ay nasusuklam na siya sa pamilyang ito. Galit na pinalayas ng ina ni Jin Seok si Inha. Pagkaalis ni Inha, agad niyang tinanong ang anak kung may sinabi ba siya tungkol sa pagkikita nila ng biktima, pero wala siyang sinabi kahit kanino. Samantala, sa opisina ng chairman, nagpaplano siyang makipagkita sa security guard para sa isang transaksyon. Sinabi ng security guard na itinapon na niya ang telepono ng biktima at kopya na lang ang natira. Galit na galit ang chairman sa pagkakanulo ng security guard. Binantaan niya na kung ilalabas ng guard ang video, lilipulin niya ang buong pamilya nito. Biglang may dumating na mensahe sa cellphone ng security guard. Nalaman na ikinulong pala ng chairman ang anak ng security guard. Hinawakan ng galit na security guard ang lead ng chairman para bantayan pero wala siyang magawa. Ligtas ang anak ng security guard kung ibibigay niya ang lahat ng ebidensya. Pagkakuha ng chairman sa lahat ng ebidensya, umuwi na siya. Tahimik siyang pumasok sa kwarto ng anak niya. Itinanim niya kay Jun Seok na sila ay ipinanganak sa mayamang angkan, kaya walang dapat katakutan si Jun Seok. Aayusin ng chairman ang lahat ng maayos. Kinabukasan, pumunta ang asawa sa presinto para humingi ng investigasyon. Natuklasan din ng mga inspektor na kahina-hinala ang kaso, kaya kailangan nilang imbestigahan ng mabuti. Pagkatapos, pumunta ang mga pulis sa bakery para makipagkita kay Inha. Sinabi nila na may nagreklamo tungkol kay Inha na namamahagi ng mga flyer. Ito ang plano ng mga magulang. Galit na hinarap ng tiyahin ang mga magulang, naghagis ng basong tubig sa isa sa kanila at binantaan siya ng kahihinatnan kung ulitin niya ito. Maging ang homeroom teacher ay hindi na nakapagpigil. Sinabi niya sa vice principal na si Jun Seok ang may kasalanan pero sinubukan ng vice principal na takpan si Jun Seok. Totoo na ang pera ay nakakagamit sa isip ng mga tao. Para kumalma ang sitwasyon, hinila ng kasamahan ang homeroom teacher sa gilid. Samantala, pumunta si Inha sa paaralan para makipagkita sa lahat ng guro. Nang dumaan siya sa opisina ng security guard, tinawag siya nito at nagtanong. Pagkatapos, binigyan siya ng guard ng potted cactus. Nagpasalamat si Inha sa regalo at dinala ito sa bahay. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ng kapatid ni Sunho at ng nabuli na babae ang mamamahayag. Matapos ikwento ng babae ang lahat ng alam niya, nangako ang mamamahayag na magsusulat ng artikulo tungkol sa katotohanan. Nang gabing iyon habang pauwi, naalala ng chairman na hindi pa niya sinira ang tape. Sa puntong ito, narinig ng ina ni Jun Seok ang tape at nagulat sa ginawa ng anak niya. Tiningnan ng chairman ang asawa niya na hawak ang tape recorder. Natatakot siyang nagtanong kung paano niya ito nakuha. Sinabi ng chairman na dinala ito ng gwardiya at bilang kapalit, bibigyan niya ito ng malaking pera. Nalungkot ang asawa niya, naramdaman niyang niloko siya ng anak nila. Noong una, akala niya aksidente lang, pero base sa recording, si Jun Seok ang tunay na may sala. Malamig na iniabot ng chairman ang recording sa asawa niya at sinabi na kung ibibigay niya ito sa pulis, mawawala ang lahat ng sisi at kung hindi niya ibubunyag ang recording, walang makakaalam na si Jun Seok ang may pananagutan. Ayaw niyang malaman ng sinuman ang totoo. Ipagtanggol niya ang anak hanggang sa huli kahit mali. Napagkasunduan nilang itago ang recording sa anak nila. Pag-uwi ni Jun Seok, nakita niya ang ina na umiinom ng gamot. Nilapitan niya ito para batiin, ngunit umiwas ito sa takot. Malinaw na naobserbahan ng chairman ang lahat. Nakahanap din ng ebidensya ang mga magulang ni Sunho. Nakita nila ang recording ng kotse na may sakay na Jun Seok. Lubhang nabigla si Inha nang malaman ang totoo. Gusto niyang isumbong sa pulisya pero pinigilan ng asawa. Wala silang konkretong ebidensya. Ang video lang ay hindi sapat para malutas ang problema. Maya-maya, pinuntahan ng asawa ang may-ari ng tindahan malapit sa paaralan. Kailangan niya ang kotse at larawan na kamukha ng kotse noong gabing iyon. Nakiusap ang ama ni Sunho sa may-ari na magpatotoo. Nakita ang katapatan ng ama ni Sunho kaya nagpa siyang tumulong ang may-ari. Samantala, pinuntahan ni Inha ang ina ni Jungchu. Ikinuwento niya ang lahat at ikinagulat ng ina ni Jungchu. Tila matalik na kaibigan ni Jungchu si Jun Seok. Nang umuwi ang ina ni Jungchu, sinubukan niyang tanungin si Jungchu kung may alam siya. Naalala ni Jungchu ang pribadong pagkikita nila ni Jun Seok. Sinabi ni Jun Seok na matalik niyang kaibigan si Jungchu kaya hindi sinabi ni Jungchu sa kanyang ina. Samantala, sumama ang tiyahin sa homeroom teacher para makipagkita sa mga magulang ng batang babae na nagustuhan ni Sunho, ngunit tumanggi ang ina na magsabi ng totoo. Galit siyang umalis, hindi pinansin ang kanilang mga pakiusap. Labis na nadismaya sa kinalabasan, nag-inom ang dalawa para malunod ang kalungkutan. Pareho silang hindi kontento sa buhay. Parang laging may masasamang bagay na dumarating sa kanila. Unti-unti nilang naintindihan ang isa't isa ng mas mabuti. Nagsimula ang bagong araw sa kumikinang na sikat ng umaga. Nagising ang asawa at nagluto para sa pamilya. Malungkot na tiningnan ni Inha ang bakanting upuan ng kanyang anak. Hinikayat ng asawa ang kanyang misis na kumain upang mabawi ang lakas dahil malayo pa ang kanilang paglalakbay. Ngayong araw, tinawagan ng mamamahayag ang bise punong guro. Sinabi ng mamamahayag na tinatakpan ng paaralan ang salarin na ikinagalit ng bise punong guro. Nagbanta siyang idemanda ang mamamahayag. Habang binababa ang telepono, nagulat ang mamamahayag nang makita ang ama ni Sunho na dumating sa istasyon ng pulisya. May testigo siya na nakakita sa kotse ng ina ni Jun Seok. Ngayon kailangan nilang i-verify ang mga katotohanan. Ang kotse ay nakarehistro sa pangalan ng korporasyon, kaya wala silang karapatang siyasatin siya. Galit na galit ang ama ni Sunho dahil walang ginagawa ng tama ang mga pulis.
Naantig ang inspektor sa determinasyon ng asawa at nagpa siyang lihim na imbestigahan ang bagay na ito. Pagkalabas ng asawa sa istasyon ng pulisya, naghihintay na sa kanya ang mamamahayag. Ipinaliwanag ng mamamahayag na bumisita sa kanya ang anak nitong babae at sinabi ang lahat ng alam niya. Pero hindi isusulat ng mamamahayag ang artikulo kung walang pahintulot ng magulang. Nakaramdam din ang hinala ang mamamahayag na may kakaiba sa nangyayari. Kapag nailabas ang artikulo, tiyak na muling imbestigahan ang kaso. Pumayag ang asawa dahil ito ang paraan para makamit ang hustisya para sa anak niya. Samantala, pumunta si Inha sa bahay ng chairman. Binayaran niya ang lahat ng hospital bills para sa anak niya. Ayaw niyang gumamit ng kahit piso mula sa kanila. Sinubukan siyang kumbinsihin ng ina ni Junseok pero hindi niya mapapatawad ang mga taong ito. Ang dalawang ina ay nakatayo sa magkabilang panig ng labanan. Tama man o mali, ipagtanggol nila ang kanilang mga anak. Nang umalis si Inha, sabik na tinawagan ng ina ni Junseok ang chairman at nagtanong, paano kung may ebidensya si Inha? Ngunit sinabi ng chairman na ipaubaya ito sa kanya. Maya-maya pa, dumating na ang mga inspektor sa pribadong tahanan ng chairman. Nag-aalala ang ina ni Junseok nang dumating sila para mag-imbestiga. Tinanong ng mga inspektor kung nasaan siya noong araw ng aksidente. May kamera na nakakuha ng footage ng kanyang kotse malapit sa pinangyarihan, ngunit nakialam ang chairman. Tinanong niya kung may order sila sa investigasyon pero dahil insidente ito sa paaralan, makikipagtulungan siya. Sinabi ng ina ni Junseok na naroon lamang siya para sunduin ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi niya maalala kung ano ang eksaktong nangyari. Alam ng mga inspektor na sinusubukan niyang pagtakpan ang isang bagay, ngunit hindi nila siya maaaring tanungin pa. Sa panggigipit ng chairman, kinailangan nilang umatras at maghintay ng isa pang pagkakataon. Ang katotohanan ang nabuli na babaeng estudyante ay nagsabi ng totoo ay nakarating sa base punong guro. Pinagalitan niya ang estudyante dahil sa pakikialam sa mga gawain ng ibang tao. Galit na pumasok ang guro sa opisina ng punong guro. Sinabihan niya ang mga estudyante na bumalik sa klase at siya na ang bahala sa natitira. Handa nang harapin ng guro ang kanyang superior at ang ugaling ito ay ikinagalit ng bise punong guro. Pinagbantaan niya ang guro. Nang gabing iyon, nag-ayos ng pribadong pagpupulong ang asawa sa security guard. Ikaw ba ang nagtanggal ng footage noong araw na yon? Bagamat walang konkretong ebidensya ang asawa, batay sa kilos ng gwardiya, naniniwala pa rin siyang mabuting tao ito. Kaya mo bang sabihin sa akin ang totoo? Naramdaman ng security guard na may kasalanan siya. Kumilos siya laban sa kanyang konsensya upang iligtas ang anak dahil sa pagsusugal at droga nito. Pero hindi na niya masasabi ang totoo ngayon. Napansin ng security guard na may sumusunod sa kanya. Nagmakaawa ang asawa sa security guard na magkaroon ng lakas ng loob na magpatotoo, ngunit tumanggi ang gwardiya. Bago umalis, nag-iwan ng mensahe ang security guard, hindi ka naniniwala na magiging kasing tibay mo ang cactus. Samantala, hinarap ni Inha ang salarin. Sadya niyang tiningnan ang sapatos ni Junseok kaya nagulat ito. Direktang tinanong ni Inha, noong gabing puno ang buwan, nakita mo ba ang anak ko? Itinanggi pa rin ni Junseok na nakilala si Sunho. Susundin niya ang utos ng kanyang ina, hindi niya dapat sabihin kahit anuman ang mangyari. Gusto ni Inha na sabihin ni Junseok ang totoo, pero dahil sa suporta ng chairman, walang takot si Junseok. Nang marinig ang balita, dumating ang ina ni Junseok. Galit niyang tinanong si Inha kung ano ang ginagawa niya at binalaan na huwag nang guluhin ang anak niya. Hindi niya pinansin ang desperadong pag-iyak ni Inha. Pauwi na, nagulat si Junseok nang dumaan ang kanyang ina sa paaralan. Gumagawa siya ng maling ebidensya na madalas siyang dumaan doon. Biglang nakita niya ang may-ari ng tindahan malapit sa eskwelahan. Pinaghihinalaan niya na ito ang saksing binanggit ni Inha. Naramdaman din ni Junseok na iba ang kilos ng kanyang ina kaysa dati. Hindi na niya ginagampanan ang mabait na papel na dati niyang ginagampanan. Naging malupit ang kanyang pagkatao. Iyon ang nais makita ng chairman. Pagkalabas ng kanyang asawa sa kwarto ng anak, marahang pumasok ang chairman para aliwin si Junseok. Aksidente lang daw iyon. Gayunpaman, nais niyang hindi maramdaman ng anak na may kasalanan. Mula ngayon, hindi na pinahihintulutan si Junseok na magtiwala sa iba maliban sa mga magulang niya at malapit nang matapos ang lahat. Naglalakad si Inha nang makarating siya sa tindahan ng sapatos. Bigla niyang naalala ang mga panahong magkasama sila ng kanyang ina doon. Malakas pa rin ang pakiramdam tulad ng kahapon. Samantala, naghihintay ang kapatid ni Sunho sa bahay ng babaeng gusto niya. Sinabi ng kapatid ni Sunho na dumating si Sunho na may dalang bulaklak, ngunit itinanggi ng babae at sinabing hindi niya nakilala si Sunho. Nang makita ang takot na ekspresyon nito, lumapit ang kapatid ni Sunho upang magtanong, ngunit biglang sumigaw ang dalaga. Maya-maya pa ay bumalik ang ina, galit na galit nang makita ang isang taong nanakit sa kanyang anak. Sa kabila ng pagtatangkang magpaliwanag ng nakababatang kapatid ni Sunho, sinampal niya ang bata sa mukha. Galit na galit siya dahil hinawakan ng iba ang kanyang anak. Pero si Inha, hindi na makapagpigil si Inha. Nang hindi umuwi ang anak ng gabi, alam ni Inha na kasama nito ang kapatid niya. Kaya nagmaneho si Inha papuntang ospital. Umupo ang bata sa tabi ng kama ng kapatid niya, umiiyak at nagmamakaawang magising na ito. Nang makita niyang umiiyak ang anak niya para sa kapatid nito, nadurog ang puso ni Inha. Lumapit si Inha para tingnan ang mukha nito. Kinabukasan, gusto ni Inha na harapin ang pamilya pero pinigilan siya ng anak niya. Sa pagkakataong ito, kasalanan ng anak ni Inha. Kahit hindi sinasadya, natakot ang nakababatang kapatid ni Sunho sa batang babae. Naantig si Inha nang makita kung gaano nakatanda ang kanyang anak.
Kinabukasan, may lumabas na artikulo tungkol kay Sunho. Direkta nitong tinira si Jun Seok at ang chairman, kaya nagalit siya. Umabot na sa 15,000 ang pumirma sa petisyon ng anak niyang babae, pero si Inha lang ang nakaramdam na may mali. Pagkatapos, agad na pinatawag ng chairman ang school board sa opisina niya. Kailangan nilang ayusin ang gulo sa media. Inutusan sila ng chairman na direktang atakehin ang journalist. Nakulong na dati ang journalist na yon. Kapag nalaman ng mga magulang na ang sumulat ay bastos, walang kwenta, at masama, kahit totoo ang artikulo, walang maniniwala. Pero patuloy pa rin pumasok si Jun Seok kahit maraming chismis. Lahat ay tumingin sa kanya ng may paghamak. May mataba na ng udyok kay Jun Seok, sinasabing siya ang tunay na may kasalanan, pero kalmado lang siyang hinarap ni Jun Seok. Lahat ay tumingin sa mataba ng may pandidiri dahil alam lang niya ay gumamit ng karahasan. Pero nang harapin siya ng babaeng nabuli, nagpakita si Jun Seok ng takot at yumuko. Nagulat ang ina ni Jun Seok sa kalmadong kilos nito. Dapat ay nakaramdam siya ng pagkakasala. Sumigaw sa kanya ang dominanteng asawa at sinabihan siyang bumalik sa silid. Samantala, lubos na natuwa ang homeroom teacher na nailathala ang artikulo. Sa kabilang banda, ang vice principal ay mukhang galit, sumisigaw na ang journalist ay basura. Namangha ang homeroom teacher sa sinabi ng vice principal. Hindi lang nakipag-ugnayan ang chairman sa journalist, kundi pati sa inspektor. Personal na inayos ng superior ang pagkikita sa inspektor, binalaan na mawawalan siya ng trabaho kung itutuloy ang investigasyon sa paaralan. Ang artikulo na naglalantad ng nakaraan ng journalist ay naipublish online. Ang opinyon ng publiko ay bumaling laban kay Inha. Nagsagawa rin ng parent-teacher meeting ang paaralan. Sinabi ng ilang magulang na binayaran ni Inha ang journalist para isulat ang artikulo, pero may naniniwala pa rin kay Inha. Kahit alam ng ina ni Jungchu na may mali ang ginawa ng anak, sinuportahan pa rin niya si Inha sa paghahanap ng katotohanan. May mga bastos na komento tungkol sa pamilya ni Sunho na naipost online. Mabilis na pinatay ng tiyahin ang computer para hindi makita ni Inha. Pero determinado pa rin na binasa ni Inha ang mga komentong iyon. Umuwi agad ang asawa niya at natagpuan si Inha na nababalisa. Hindi siya makapaniwala na kayang-kaya nilang gawing salarin ang biktima. Inaliw niya ito at sinabihan na magpatuloy lang. Samantala, nag-ayos ang chairman ng pribadong pagkikita sa mamamahayag. Gusto niyang suhulan ang mamamahayag para matabunan ang isyu. Sinabi ng mamamahayag ang haka-haka niya na ang anak ng chairman ang nagtulak sa kaibigan nito at ang chairman ang nagtatakip ng krimen. Tinanong ng chairman ang mamamahayag kung kailangan niya ng pera. Sumagot ang mamamahayag, syempre, lahat naman kailangan ng pera. Parang nahuli ng malaking isda, tumawa ng matagumpay ang chairman at inilabas ang voice recorder. Hindi rin naman baguhan ang mamamahayag. Bago pumasok, naitala na niya ang lahat. Hinamon pa niya ang chairman, sabi kung gusto niya, ituloy lang daw ang recording. Nang gabing iyon, nakipagkita si Inha at ang asawa niya sa mga magulang ng babaeng gusto ni Sunho. Galit na ipinahayag ng ina na si Sunho ang tunay na masama. Hindi maintindihan ni Inha kung ano ang sinasabi ng ina. Bakit ang anak niya ang may kasalanan? Sinabi ng nababalisang magulang na sinira ni Sunho ang buhay ng anak niya, kaya hindi na nag-aatubiling pumasok sa paaralan. Mahinahon na tinanong ng asawa kung ano ang ginawa ng anak niya. Sinabi ng galit na ina na may ginawang masama si Sunho sa anak niya. Nang marinig ito, natahimik silang dalawa. Taliwas sa tuwa ng ina, nakiusap ang asawa na hayaan silang makita ang bata, pero tumanggi ito. Patuloy siyang naghagis ng mga kakilakilabot na insulto kay Sunho. Pinalayas nila ang dalawa bago pa sila makapaggulo ng husto. Umuwi ang babae na nababalisa, hiniling sa asawa na palabasin siya sa kotse. Nang makita ang asawang labis na nasaktan, sumakit ang puso ng lalaki. Inaliw niya ito, naniniwala na hindi kailanman gagawin ni Sunho ang ganoong bagay. Samantala, ang ina ni Jun Seok ay papunta na upang sunduin ang anak sa paaralan. Ang ibang magulang, na gustong makipagbuti sa kanya, ay lumapit para makipag-usap pero ayaw niyang magpatuloy. Dumating na nga si Jun Seok. Kusang umiwas ang ina sa anak at sumakay muna sa kotse. Napansin din ni Jun Seok ang kakaibang kilos ng ina pero nagpanggap pa rin siyang walang alam. Nasuklam ang ina na walang takot na ipinakita ang anak. Narinig niya ang recording sa rooftop at iyon ang dahilan ng alitan ng dalawa. Inihinto ng galit na ina ang kotse sa gilid ng kalsada. Tinanong niya kung bakit may lipstick ng babae sa drawer ng desk ng anak. Natakot si Jun Seok nang hanapin ng ina ang aparador at tinanong kung bakit hindi siya naniniwala. Biglang naalala ng ina ang sinabi ng asawa na hindi nila dapat ipaalam sa anak ang tungkol sa video. Galit na bumaba ng kotse si Jun Seok at naglakad pauwi. Hinabol niya agad pero tumakas na si Jun Seok. Pagdating sa bahay, narinig niyang nag-uusap sa telepono ang chairman. Yun pala, pinasubaybayan ng chairman ang pamilya ni Sun Inha. Natakot ang ina nang puntahan nila ang pamilya ng babaeng gusto ni Sunho. Naisip niya kung alam ba ni Inha ang nangyari sa rooftop, pero tiniyak ng asawa na siya lang ang nakakaalam ng totoo. Nang makabalik ang anak, sinabihan siya ng chairman na ihanda ang aplikasyon para sa pag-aaral sa ibang bansa. Gusto na ng chairman na mailayo ang anak niya sa gulong ito. Ang nababagabag na ina ay bumaling sa alak at sigarilyo para kalimutan ang kalungkutan. Hindi nagtagal, sinadya niyang sirain ang lipstick na natagpuan niya. Nagtataka ang asawa kung ano ang ginagawa ng kanyang misis. Ang isip niya ay lubhang napinsala at ang pagkatao niya ay unti-unting nawawala. Tinanggap niya ang katotohanan para protektahan ang anak. Balak niyang sampalin ng asawa pero hindi niya itinuloy. Binantaan niya itong huwag hilahin ang pamilya sa libingan. Narinig ni Jin Seok ang lahat ng ito.
Samantala, dumating ang homeroom teacher sa bakery pero sarado. Tinawagan niya ang tiyahin para mag-ayos ng dinner date. Galit na galit ang tiyahin dahil nagkakalat ng chismis ang parent association tungkol sa pamilya nila. Humingi ng paumanhin ang guro dahil hindi niya napigilan pero kwento lang naman niya ng walang sama ng loob o pagbibintang. Kailangan na nilang labanan ang buong bansa. Dahil dito, nag-guilty ang guro. Ligtas ang pakiramdam ng mga bata dahil alam nilang kakampi nila siya. Biglang tumawag ang asawa. Gusto niyang makita ang homeroom teacher ngayon. Nagulat si Inha na gusto ng asawa niyang makita ang guro at nag-isip kung tatanungin nito ang nangyari ngayon. Natatakot na sabi ni Inha, huwag mo yan gawin. Iginiit ng asawa niya na tama yon. Pinili niyang magtiwala sa anak nila. Umiyak si Inha sa sakit, natatakot na baka ang anak niya ang may sala. Gusto lang niyang protektahan ito. Sabi ng asawa niya, kung gagawin natin yan, pareho lang tayo sa kanila. Nalulungkot, nagkulong si Inha sa kwarto niya. Pinili ng asawa niya na magtiwala sa anak nila, kaya nagpunta pa rin ito sa guro. Pero hindi pa nakikita ng guro ang babaeng lihim na nagustuhan ni Sunho mula nang umalis ito sa paaralan. Inutusan ng ama ang guro na suriin ang mga petsa ng pagliban ng dalaga. Gusto niyang kumpirmahin kung totoo ang sinabi nila. Bilang tao sa larangan ng edukasyon, nagbigay ng kapaki-pakinabang na payo ang asawa ni Inha sa guro. Bago umalis, binanggit ng guro na alam ng bise-punong guro ang pang-aapi sa babaeng estudyante. Mukhang ipinaalam ng pulisya sa bise-punong guro. Nakarating sa inspektor ang pagtagas ng impormasyon, kaya nagalit siya at pinagsabihan ang mga tauhan niya. Biglang dumating ang mamamahayag. Galit na galit ang inspektor dahil mas pinakomplikado pa ng mamamahayag ang sitwasyon. Binalaan ng inspektor ang mamamahayag na mag-ingat at huwag nang ilagay sa panganib ang pamilya ni Inha. Lumipat ang eksena nang umuwi ang anak, gulat na naghihintay pa rin ang ina sa madilim na silid. Tinanong ni Inha ang anak tungkol sa taong lihim na gusto ni Sunho at tinanong niya kung bakit itinago ito. Ang dahilan ay lubos siyang nagtitiwala sa kanyang kapatid. Nang makita ang anak na ganito, medyo nahiya si Inha. Kailan pa ba niya pinagdudahan ang anak niyang lalaki? Samantala, pauwi na, huminto ang asawa sa lugar kung saan nagpa-part-time ang estudyante. Nagulat ang bata nang makita ang guro niyang nakaupo at malungkot sa sulok. Sinabi ng guro na dumating siya para tingnan ang sipag ng bata. Nakita niyang lumaki na ang estudyante niya kaya natuwa siya. Masayang umuwi ang asawa. Dahan-dahan niyang nilapitan ang asawa niya. Humingi ng tawad si Inha sa asawa niya dahil nawalan siya ng kontrol. Dapat pala ay nagtiwala na lang siya sa anak nila. Masayang nagyakapan ang dalawa. Kinabukasan, binisita ni Inha ang anak niya. Masayang ikwinento niya sa kanya ang nangyari. Samantala, nalaman ng guro kung kailan gustong mag-cutting ni Sunho. Unti-unti nang nag-ugnay ang lahat. Bumalik ulit ang lalaki sa bahay ng dalaga. Pero ayaw nila siyang makita. Nang makita nila ang determinasyon niyang alamin ang totoo, binigyan nila siya ng pagkakataon at sinabi na ang kaarawan ng anak nila ay Setyembre 19. Galit na galit si Jin Seok sa paaralan. Hinuli niya at ng barkada niya ang mataba at pinarusahan. Binantaan niya na kung magsumbong ang mataba sa guro, papawalan niya ito magpakailanman. Ngayon naintindihan ng mataba kung ano ang naramdaman ni Sunho noon. Lagi silang nambubuli kay Sunho. Bagong problema ang dumating para kay Inha. Tinanggihan ng paaralan ang kanyang petisyon. Pagkatapos, pumunta si Inha sa tindahan ng bulaklak. Sinabi ng may-ari na masayang bumili si Sunho ng bulaklak para sa babaeng gusto niya, pero mukhang hindi niya ito naabutan at umalis na lang. Nakalungkot na naalala ni Inha na nag-order din pala si Sunho ng birthday cake noon at sabay pa sa kaarawan ng babaeng gusto ng anak niya. Nagmadali si Inha na pumunta sa library para tingnan. Noong kaarawan ni Sunho, nandoon siya sa library at nagbabasa. Naalala ng librarian na tuwang-tuwa si Sunho, parang may hinihintay. Sabay naman, dumating ang mga inspektor sa bahay ng chairman. Sinabi nila na walang nakita sa security camera footage ng kotse. Akala ng ina ni Jin Seok ligtas na siya, pero sinabi ng inspektor na nakumpirma nilang na-edit ang video ng 30 minuto at tinanong kung nasaan siya noon. Nainsulto siya sa masamang sinabi nito. Sabi ng inspektor, hindi na raw niya kailangang sumagot, siya na raw ang mag-imbestiga. Ipinaliwanag niya na doon niya pinara ang kotse at nag-away sila ng anak niya, kaya tumigil siya para ayusin. Gusto ng inspektor kunin ang statement ni Jin Seok, pero tumanggi siya, sabi walang obligasyon ang anak niya at malaki na raw tulong niya sa pamilya ng biktima. Nakarating sa chairman, sabi niya trap lang daw ng mga inspektor. Takot siyang puntahan ng pulis ang anak niya, pero sumigaw ang chairman, huwag kang kikilos. Ako na bahala. Labis ang pag-aalala ng ina kaya uminom siya ng sedative. Kahit ilang beses tumawag ang ina, pinapatay ni Jin Suk ang telepono at ayaw sumagot. Nagsimula ang unang klase pero sa halip na magturo, nagpakita ng video ang advisor. Tuwang-tuwa ang mga estudyante sa pagbabagong pamamaraan. Ipinakita ng guro ang mga video ng karahasan sa paaralan na naipost online, marami ang naging biktima. Dahil dito, nag-alala si Jun Seok. Sinadya niyang maglabas ng libro at notebook para hindi mapansin ang video. Hindi lang doon, nakialam pa ang advisor sa plano ng vice-principal. Gumawa ng kampanya laban sa karahasan ang vice-principal, pero sa solusyon, sinabi niyang pumunta sa guro at manahimik na lang. Sabi ng vice-principal, magandang paraan daw ito ng pagtuturo. Ngayong beses, hindi lang ang advisor, pati na rin ang ibang guro ay tumutol. Walang parusa para sa mga nambubuli. Dahil sa ganitong pag-isip, ang paaralan ay lumala araw-araw. Nang gabing iyon, binisita ng ama ang kanyang anak sa ospital. Biglang nakita niyang nagising na ang kanyang anak.
Nagulat siya at agad na niyakap si Sunho. Matapos ang mahabang panahon na walang malay, bumalik na si Sunho. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Pero panaginip lang pala ito ng ama ni Sunho. Nakahiga pa rin si Sunho sa ospital at wala pa ring malay. Pinigilan ng ama ang kanyang luha. Biglang tumawag si Inha. May nakita siyang patunay na hindi nakita ni Sunho ang babaeng gusto niya. Noong ika-11, napatunayan na hindi ang kanilang anak ang may sala. Dahil dito, agad na pinuntahan ni Inha ang ina ng dalaga upang magpaliwanag. Sa araw ng kaarawan ng dalaga, nag-order si Sunho ng cake ngunit kalaunan ay kinansela ito. Sa halip, pumunta siya sa library at nagbasa hanggang gabi. Gayunpaman, nanatiling galit ang ina ng dalaga dahil ipinagtatanggol ni Inha ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Inha na naalala ng librarian ang lahat ng nangyari noong araw na yon. Hindi nakita ni Sunho ang anak ng babae, ngunit pinaghinalaan pa rin na nag-imbento lamang ng ebidensya si Inha. Sinabi niya na kung nais malaman ng ina ang katotohanan, dapat itong pumunta at tingnan mismo. Bilang isang inang may anak sa ospital, naiintindihan ni Inha ang pinagdadaanan ng ibang ina at kahit mahirap, kailangan nilang tanggapin at pasanin ang responsibilidad na yon. Sa pagbabalik tanaw, bago ang kaarawan ng dalaga, nilaro ni Junseok ang damdamin ng babaeng gusto ni Sunho. Habang nadismaya ang dalaga at pauwi na, hinabol siya ni Sunho upang yayain sa kanyang kaarawan. Nasaksihan ni Junseok ang lahat ng ito at, upang sirain ang kanilang relasyon, nagplano siyang makipagkita sa dalaga. Masaya itong pumunta, ngunit hindi siya sinipot at iniwan mag-isa. Dahil dito, nadismaya rin si Sunho at umuwi na lamang. Nang malaman ng dalaga na nilaro lamang siya, labis siyang nagalit. Sa kasamaang palad, napansin siya ng isang masamang tao. Samantala, si Junseok ay nanatiling walang pagsisisi, mayabang, at walang galang. Pinagsabihan siya ng kanyang ina na tumigil sa pag-aaral, ngunit hindi siya natakot dahil may suporta siya ng kanyang makapangyarihan at mayamang ama. Nagalit ang chairman at sinigawan ang kanyang ina, lalo na't malapit na siyang mag-abroad para mag-aral. Nabigla ang ina sa kanyang ugali. Inamin ni Junseok na kinamumuhian niya si Sunho dahil sa masaya at maayos na pamilya nito na labis niyang kinainggitan. Samantala, nagplano si Inha na makipagkita sa babaeng nabuli. Narinig niya na kinansela ni Junseok ang pakikipagkita nito sa babaeng gusto ni Sunho at mula noon ay hindi na ito pumasok sa eskwelahan. Kumilos din ang isang mamamahayag at lumapit sa security guard upang kumuha ng impormasyon, ngunit nalaman niyang tinanggal na ang CCTV footage. Nagkunwaring walang alam ang guard, ngunit bago umalis ang mamamahayag, iniwan nito ang kanyang contact information. Paglabas niya ng paaralan, napansin niyang nagmamadali ang security guard at may itim na kotse na sumusunod dito. Agad siyang pumunta sa himpilan ng pulisya upang ipaimbestiga ang sasakyan. Napag-alaman din na kamakailan lamang ay pumanaw ang asawa ng guard. Tinawagan ng nagdadalamhating guard ang chairman upang hilinging makita ang kanyang anak, ngunit tinanggihan siya. Kinagabihan, inanyayahan ng chairman ang ama ni Sunho upang makipag-usap at ipinahayag ang pakikiramay sa kalagayan ng kanyang anak. Sa kabila nito, mahinahong pinakinggan ng ama ni Sunho ang mga nalaman ng mamamahayag. Ninais ng chairman na ayusin ang usapin ng maayos, ngunit tumanggi ang ama ni Sunho at galit na umalis, hindi pinansin ang mga banta. Pagkatapos nito, agad siyang nakipag-ugnayan sa mamamahayag na nagulat sa tiwalang ibinigay sa kanya. Matagal na ring may alitan ang mamamahayag at ang chairman kaya masigasig nitong iniimbestigahan ang kaso. Samantala, hinahanap ng ina ni Junseok ang kanyang anak na umalis ng bahay ng umagang iyon. Sa kalsada, pinakiusapan ni Junseok ang isang pulubi na bilhan siya ng alak at sigarilyo, ngunit nahuli siya ng isang part-time na empleyado. Ibinalik ng empleyado ang pera sa kanya, ngunit lalo siyang nagalit at nagbigay pa ng mas maraming pera. Sinagot siya ng empleyado ng sarkastiko at sinabing hindi naman niya pera yon. Nakita ng empleyado ang kanyang katigasan ng ulo at muntik na siyang bugbugin, ngunit pinili na lamang siyang paalisin bago pa dumating ang pulis. Dahil sa kahihiyan, tumakas si Junseok. Nang mabalitaan ng chairman ang pagkawala ng kanyang anak, nagalit siya at sinisi ang kanyang asawa. Nagkataon namang napadaan si Junseok sa panaderya ni Inha. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang tiyahin upang kausapin, ngunit tumakas siya. Kinagabihan, biglang tumawag ang security guard sa ama ni Sunho at nangakong sasabihin ang buong katotohanan, ngunit bago pa man niya magawa iyon, nabangga siya ng isang kotse. Nabahala ang ama ni Sunho nang biglang mawala ng signal ang tawag. Agad na iniulat ang insidente sa pulisya at nag-utos ang inspektor ng investigasyon. May nakita ring estrangherong umalis sakay ng itim na kotse. Kinabukasan, pumunta ang ama ni Sunho sa istasyon upang kumpirmahin ang nangyari. Pinaghinalaan ng inspektor na may ebidensyang itinago ang guard at ayaw nitong makialam ang ama ni Sunho. Naiinis ang ama dahil sa kawalan ng aksyon ng pulisya at humingi naman ng paumanhin ang inspektor sa pagkaantala. Nakuha ng pulis ang video footage ng aksidente kung saan makikitang bumaba ang salarin upang tingnan ang biktima. Dumating ang mamamahayag at ipinahayag na ang chairman ang may kinalaman. Binalaan ng inspektor ang mamamahayag na may mata at tainga ang chairman sa lahat ng lugar. Samantala, sinabi ng chairman sa kanyang asawa na patay na ang driver at tiniyak niyang naayos na ang lahat. Nawawala ang cellphone ng guard at wala ring natitirang ebidensya. Labis na nabigla ang kanyang asawa, ngunit patuloy pa rin niyang itinanggi ang katotohanan. Nalungkot ang nakababatang kapatid ni Sunho sa pagkamatay ng guard na kahit nagsinungaling ay mabuting tao pa rin. Bago ang aksidente, sinubukan nitong balaan ang pamilya ni Inha ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan, bumalik si Junseok sa eskwelahan na tila inis at napapalibutan ng kanyang grupo. Kumalat na ang balita tungkol sa pagkamatay ng guard at hindi pa nahuhuli ang salarin.
Iminungkahi ng bise punong guro ang pagdaraos ng libing na nagdulot ng hinala sa guro. Dumalo sa libing ang ama ni Sunho at doon ay napansin ang korona ng chairman. Dahil sa galit, pinuntahan niya ang opisina ng chairman at hinarap ito, kinuwestiyon ang pananakit nito sa iba. Sa sobrang galit, hinawakan niya ang leg ng chairman. Nagbanta ang chairman na ang anak niya ang susunod, ngunit hindi na napigilan at sinuntok siya ng ama ni Sunho. Pumasok ang mga empleyado upang awatin sila at galit na umalis ang ama. Paglabas, nakausap niya ang isang estudyanteng nagtatrabaho roon na nagulat sa kanyang sugat at nakaunawa sa kanyang ginawa. Nang malaman ni Inha ang nangyari, hinimok niya ang asawa na ipaglaban ang kanilang anak. Bagamat nalungkot ang ama na karahasan ang naging paraan, patuloy siyang nagbigay lakas kay Inha. Nakita ito ng kanilang anak at nakaramdam ng selos. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa aksidente at nalaman na ang salarin ay may 2 naunang kaso at eksperto sa maruruming gawain para sa mayayaman. Pinag-aralan ng inspektor ang call log ng biktima at natuklasang tumawag ito sa chairman bago mamatay. Dahil dito, agad silang pumunta sa bahay ng chairman. Magalang silang tinanggap nito at ipinaliwanag na nagpalitan lamang sila ng impormasyon tungkol sa trabaho. Sinubukan ding ipaliwanag ng kanyang asawa na tinawagan niya ang guard upang alamin ang kalagayan ni Sunho. Gayunpaman, nagduda ang pulis kung bakit sa chairman tumawag ang guard imbes na sa kanila, ngunit naging handa ang chairman sa mga sagot. Habang tumatagal, nag-aalala ang asawa ng chairman at natatakot sa tunay na ugali nito, ngunit nanatili itong kalmado na parang walang nangyari. Samantala, pumasok si Jun Seok sa kwarto ng guard at hinanap ang mga locker. Nakita siya ng nakababatang kapatid ni Sunho at binigyan ng pagkakataong umamin, ngunit itinulak lamang siya ni Jun Seok at umalis. Hindi tulad ni Jun Seok, naiintindihan ng isa pang estudyante ang sakit ng pagiging binubuli. Hinikayat siya ng dalaga na magsabi ng totoo sa guro at kahit nahihiya, unti-unti siyang nagbukas. Ito rin ang unang pagkakataon na nakausap ng dalaga ang isang kaklase at nagdulot ito ng kakaibang saya sa kanya. Araw-araw pagkatapos ng klase, ang kapatid ni Sunho ay pumupunta sa bahay para maghatid ng liham sa babaeng gusto niya. Binasa ng dalaga ang lahat ng sulat. Hindi naman nagalit ang kapatid ni Sunho sa dalaga. Naantig siya ng kanyang damdamin. Kinabukasan, pumunta si Inha sa presinto. Nakita nila ang video recording ng locker sa istasyon. May inilagay ang ina ni Jun Seok sa locker. Maya-maya, dumating ang security guard para kunin ito. Nagulat si Inha na magkaugnay sila. Samantala, umuwi ang chairman at wala ang kanyang asawa. Inis na inis, pumasok siya sa kwarto at nakita ang cellphone ng asawa sa bahay. Sinabi ng pulisya na ang kanyang asawa ay naging suspect. Nagulat ang chairman. Hiniling ng pulisya na pumunta siya sa presinto kinabukasan at ipapadala ang sumon sa bahay nila. Nagbanta ang chairman na kung mali ang investigasyon, ang inspektor mismo ang mawawalan ng trabaho. Galit na galit niyang itinatapon ang telepono. Ang asawa niya sa tulay, tumingin sa malamig na ilog, medyo nag-aalangan. Biglang narinig niya ang boses ng anak niya, kaya tinigilan niya ang masasamang balak. Kinabukasan, dumating ang ina ni Jun Seok para sa investigasyon. Tinanong ng pulis kung binayaran niya ang gwardiya, pero tumanggi siya. Sabi niya, pautang lang daw yun para sa utang ng gwardiya. Sumingit ang abogado ng masyadong maraming tanong na ang pulis. Nabigo ang inspektor dahil walang nabunga ang unang interogasyon. Nalungkot si Inha dahil hindi pa nahuhuli ang ina ni Jun Seok. Habang kausap ang asawa, naalala ni Sunho ang regalo ng gwardiya. Binanggit ng gwardiya dati ang isang cactus. Agad na binuhos ng lalaki ang lupa mula sa paso. Nagulat si Inha nang makita ang cellphone ng anak nila sa loob. Nabigla silang dalawa nang marinig sa recording na si Jun Seok ang nagtulak sa anak nila. Natakot si Inha na ang isang bata ay maaaring maging ganoon kalupit, lalo na tinakpan pa ito ng ina ni Jun Seok. Dinala ng asawa ang ebidensya sa pulisya. Tahimik na nakinig ang inspektor sa pagtatapat ng ina. Ito ay hindi mapag-aalinlangan ng katibayan. May mga mensahe rin mula sa mga bata sa cellphone. Naramdaman ng pamilya ang ginhawa dahil natagpuan nila ang ebidensya. Hindi magtatagal ay mailalantad na ang salarin. Samantala, ang ina ni Jun Seok ay umiinom ng husto. Balak niyang umalis ng bansa. Nadismaya ang chairman sa pagbagsak ng kanyang asawa. Kinaumagahan, dinala ng chairman ang kanyang asawa sa airport. Ngunit bago pa sila makalabas ng bahay, tumawag ang inspektor. Sinabihan ng chairman ang kanyang asawa na huwag sagutin ang telepono. Tapos na ang lahat kapag nakasakay na sila sa eroplano. Dahil hindi nila siya maabot, tinawagan ng inspektor ang chairman. Galit na galit ang chairman nang malaman na ipinatawag ang kanyang asawa. Pinalibutan na ng mga pulis ang bahay. Galit na tinawag ng chairman ang kanyang superior para makialam. Pero dahil may audio recording ang inspektor, hindi makasali ang superior niya. Sinabi ng chairman sa asawa niya na sundin ang gusto niya. Hindi nagtagal, ipinagtapat niya ang lahat sa pulis at inamin na naroon siya noon. Pero inilipat niya ang lahat ng sisi sa security guard, sinabi niyang na-blackmail siya dahil nasa guard ang telepono. Galit na galit ang inspektor dahil ayaw ng ina na magsabi ng totoo. Umiyak siya ng umiyak sa detention room. Kalaunan, ipinatawag si Jun Seok para tanungin. Natatakot siyang tumingin sa ama niyang nakaupo sa tabi niya. Bago pumunta dito, maingat na inihanda ng chairman ang sasabihin niya. Sinabi niya na ang usapan sa rooftop ay aksidente lang at si Sunho ang nagsuggest na magkita. Itinanggi rin niya na nambuli siya kay Sunho at ang video ng biktima na binubugbog ay paglalaro lang ng bata. Pansamantalang pinalaya ang dalawa dahil kulang ang ebidensya. Pagkalabas nila ng istasyon ng pulisya, bigla nilang nakatagpo si Inha.
Dahil sa konsensya, hindi nakaharap ang ina ni Junseok kay Inha. Kahit may ebidensya, hindi pa sila mahatulan ng inspektor dahil kailangan pa ng mas maraming saksi. Kung walang saksi, ang kaso ay mag-umapaw. Nadismaya ang dalaga dahil hindi nila ito naabutan. Masakit niyang pinigilan ang luha habang naghahanap ng iba pang saksi. Nakipag-ugnayan ang asawa sa reporter para humingi ng tulong. Ibinigay niya ang audio recording at sumumpa na ngayong beses ay paghihirapan niya sila ng husto. Hindi nagtagal, inilathala ang artikulo na naglalantad sa kaso. Galit na inihagis ng chairman ang dyaryo sa kamay niya. Pero ang isang artikulo lang ay hindi sapat para kay Sunho. Tinanong niya kung bakit hindi pa sila naaresto at nakulong. Pumasok pa rin si Junseok ngayon, eksakto sa utos ng chairman, dahil kung hindi siya pumasok, parang pag-amin na rin sa kanyang pagkakamali. Pinag-uusapan ng lahat ng estudyante si Junseok. Sobrang galit kay Junseok ang kapatid ni Sunho. Gusto niya siyang bugbugin pero pinigilan niya sarili niya. Ipinagtanggol pa rin ng vice punong guro si Junseok. Inutusan niya ang advisor na kontrolin ang opinyon ng mga tao. Pero hindi pumayag ang mga bata. Nagulat si Junseok nang ihagis ang kanyang upuan. Hindi pa kasama ang mga insulto sa kanya. Tinawag ng advisor si Junseok para mag-usap. Iminungkahi ng guro na ilipat si Junseok sa ibang klase. Pero matigas ang ulo ni Junseok, ayaw niyang aminin ang pagkakamali niya. Nung tanghalian, walang kumausap kay Junseok kasi tingin ng lahat sa kanya, kahihiyan siya ng paaralan. Samantala, pinag-iisipan ng ina ni Junseok ang sinabi ng kanyang anak. Para protektahan ang anak niya, pumunta siya kay Inha. Inamin niya na kasalanan niya ang lahat, pero huli na ang pagtatapat na ito. Hindi mapatawad ni Inha ang taong nanakit sa kanyang anak, kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang galit. Sa tindi ng emosyon, sinampal niya ng malakas ang ina ni Junseok at kinwestiyon kung paano ito naging ganoon kalupit. Kahit palumuhod at nagmakaawa ang ina ni Junseok, nanatiling walang malay si Sunho at walang nagbago sa kalagayan nito. Samantala, may bagong impormasyong natuklasan ng pulis. Sa araw ng kaarawan ng babaeng gusto ni Sunho, hindi pala siya pinuntahan ni Junseok. Kaya hindi si Junseok ang nanakit sa kanya. Nagulat ang asawa sa balitang ito. Para imbestigahan ang kaso, ipinatawag ng inspektor ang grupo ng mga malapit na kaibigan. Sa takot, ipinagtapat nila na si Junseok ang utak. Nadismaya ang inspektor sa pagkukunwari ng mga batang ito. Ngayon, si Jungchu naman ang nagtanong. Inamin niya na narinig niya ang biktima na nag-aayos na makipagkita kay Junseok sa rooftop. Matalik na magkaibigan ang dalawa pero nagbago na si Junseok. Ngayon, kahit pinagsisihan niya, huli na ang lahat. Nais ng chairman na patatagin ang mga guro kaya nagdaos siya ng emergency meeting. Sinabi niya na aksidente lang ito para pagtakpan ang kanyang kasalanan at kailangan may kumuha ng pananagutan. Ang punong guro ang magiging scapegoat para sa chairman. Galit na sinabi ng homeroom teacher na walang ginawang mali ang punong guro. Kung may magbibitiw sa pwesto, dapat ang chairman. Ang punong guro na nakaupo sa tabi niya ay napagtanto na may kasalanan din siya, kaya inihanda niya ang kanyang resignation letter. Ang tanging kondisyon niya ay hindi maapektuhan ang iba pang mga guro. Samantala sa ospital, labis na tuwang-tuwa ang nakababatang kapatid ni Sunho nang makita ang kanyang kapatid na gumagalaw ang mga daliri. Agad niyang tinawagan ang kanilang mga magulang. Tuwang-tuwa ang buong pamilya nang magising ang kanilang anak mula sa mahabang pagkakatulog. Malabo na narinig ni Sunho ang tawag ng kanyang mga magulang at nakita ang pamilyar na mukha. Maging ang mga doktor ay nagulat sa himalang ito. Napaluha si Inha nang gumaling ang kanyang anak. Ang magandang balitang ito ay ibinahagi sa lahat. Dahil hindi mapigilan ang tuwa, agad tinawagan ng tiyahin niya ang kanyang ina. Maging ang kanyang homeroom teacher ay hindi makapaniwala. Nagsagawa ng preliminary examination ang doktor. Bagamat kaya niyang igalaw ang mga daliri, walang pakiramdam si Sunho sa ibabang bahagi ng katawan. Tiniyak ng doktor na ang paggising ni Sunho ay himala na at sa ilang sesyon ng physical therapy, maaaring makalakad siya ng normal muli. Iniulat sa pulisya ang paggaling ni Sunho. Ngunit masyado pang maaga para magbigay ng pahayag. Kailangan nilang hintayin na gumaling ng lubusan si Sunho. Habang naghihintay, nagpunta ang inspektor sa bahay ng henchman ng chairman, ngunit tumakas na ang mangmang bago mahuli. Samantala, sa bahay ng chairman, nagpropose ng diborsyo ang asawa niya, pero gusto niyang siya ang mag-alaga sa anak nila. Galit na galit ang chairman dahil naglakas loob ang asawa niyang mag-propose nito. Sinabi niya na siya lang ang makakaprotekta kay Junseok at sa galit, binasag niya ang tasang hawak niya. Narinig ni Junseok ang lahat. Kinabukasan, masayang pumasok sa eskwela ang nakababatang kapatid ni Sunho. Binati ng lahat si Sunho sa paggising niya, maliban sa mga bully na takot na takot. Tiyak na imbestigahan ang pag-aaway nila kay Sunho. Para hindi masyadong madamay, nagpasya ang mga bully na itigil ang pakikipagkaibigan at ay boycott si Junseok. Mula sa pagiging top student, biglang naging ostracized si Junseok. Galit siyang tumakbo palayo. Nang bumalik ang teacher sa classroom, nagulat siya nang makita ang mga malisyosong komento sa buong desk ni Junseok. Agad niyang tinapon ang mga papel at naglakad papunta sa podium. Sinabi ng teacher na mali ang pagpuna ng mga estudyante kay Junseok. Kahit si Junseok ang may sala, nakaramdam ng guilt ang guro dahil na-isolate ang mga estudyante. Umaasa siyang magbabago para sa ikabubuti ang lahat sa klase. Naiulat na sa mga magulang ni Junseok ang kanyang pag-absent sa paaralan. Nag-aalala ang kanyang ina, hindi alam kung nasaan ang anak niya. Kahit ilang beses siyang tumawag, hindi sumasagot si Junseok. Sinusubukan ng chairman na pakalmahin ang sitwasyon. Inutusan niya ang vice principal na bisitahin si Sunho para sa paaralan.
Sabay nito, gusto ng chairman na gamitin ang pera para bayaran ang medical expenses ni Sunho. Sang-ayon ng mga magulang dahil ayaw nilang maapektuhan ang kanilang mga anak. Hindi nagtagal, nakipagkita ang ama ni Sunho sa vice principal ng pribado, pero hindi niya tinanggap ang pera. Galit na pinagalitan sila ng ama ni Sunho, sinabi niyang hindi sila karapat dapat maging guro, at kung gusto nilang magsisi, pagbutihin nila ang paaralan. Hindi pa tapos ang usapin, sabi ng journalist. Baka makakuha ng suspended sentence si Jun Seok dahil minor pa siya. Galit na galit si Inha na kailangan lang nilang magbayad ng multa at makulong, parang walang silbi. Ang huling pag-asa nila ay nakasalalay sa testimony ni Sunho. Kapag nagsalita si Sunho, may papabilanggo nila sila. Sa kanyang panaginip, lahat dahil kay Jun Seok. Nang marinig ang malakas na ingay mula sa kwarto ni Sunho, sumugod ang kanyang ama at natagpuan ang anak na nakahiga sa sahig. Tuwang-tuwa, sinabi ni Sunho sa kanyang ama na makagalaw na niya ulit ang mga binti. Ang kanyang ama, pinipigilan ng emosyon, malumanay na hinikayat ang anak na mag-relax lang at huwag magmadali. Nang gabing iyon, naging komplikado ang lahat nang may dumating na kakaibang tawag. Sa kabilang linya, sinabi ng chairman na alam niya ang lahat. Agad siyang kumuha ng tao para harapin ang security guard at itago ang lihim, pero ang tadhana ay mabait sa matapat na tao. May nakasaksi pala sa buong aksidente ng gabing iyon. Sinabi ng tao sa kabilang linya na kung gusto ng chairman ng kapayapaan, maghanda siya ng pera. Ang banta ng manloloko ay lalong nagpahirap ng sitwasyon. Samantala, nagpanik ang ina ni Jin Seok nang malaman niyang nawawala ang anak simula pa ng umaga. Hinanap niya ito sa lahat ng dako at nagpunta pa sa bakery ni Inha para humingi ng tulong. Pero ang puso ni Inha ay parang yelo na ngayon. Tahasang tumanggi siya, sinabi niya na kung gusto niya ng makakabuti sa anak niya, siya na lang daw ang umamin sa krimen. Umuwi ang ina ni Jin Seok na wasak, lubos na naguguluhan ang isip niya. Halos hindi pa nakakapasok ang chairman sa bahay nang bigla na lang nagsimulang magwasak ng mga gamit ang asawa niya para ilabas ang galit. Sunod-sunod ang nangyari. Gumagala si Jin Seok sa isang convenience store, bumibili ng alak habang nakikipagtalo sa mga staff. Sa gitna ng kanyang galit, hinamon niya ang mga ito na hampasin siya. Sinaway siya ng isa sa mga staff at pinagsabihang gumawa ng mas maayos na bagay kung marami siyang oras. Nang mapansin ng staff na tila pagod at wasak na si Jin Seok, hinila siya papasok sa loob ng tindahan at inalok ng makakain. Ngunit matapos iyon, bigla na lamang tumakbo si Jin Seok patungo sa istasyon ng pulis. Pagdating doon, ipinahayag niyang siya ang salarin. Inamin niya na sinadya niyang itulak si Sunho, bagay na ikinagulat ng lahat ng nasa istasyon. Hindi nagtagal, nagmadaling dumating ang chairman at ang kanyang asawa. Agad na inutusan ng chairman ang kanyang anak na umuwi at huwag magsalita ng kahit ano, ngunit nanatiling matigas ang ulo ni Jin Seok. Iginiit niyang siya ang tunay na salarin at siya ang nasa likod ng buong pangyayari. Sa ibang pangyayari, dumating sa ospital ang kasintahan ni Jin Seok para humingi ng paumanhin sa nakababatang kapatid ni Sunho. Bago pa siya makapagsalita, tumakbo ang dalaga, umaagos ang luha sa mukha. Hinabol siya ni Inha at niyakap ng mahigpit, sinusubukang aliwin siya sa sakit. Tumindi ang tensyon nang maalala ni Jin Seok ang kasinungalingan ng kasintahan tungkol sa pang-aabuso ni Sunho na naging malaking hindi pagkakaunawaan. Habang unti-unting lumalabas ang katotohanan, sumuko siya at tumayo sa balkonahe, balak tapusin ang lahat. Dumating ang ama ni Sunho sa tamang oras, malumanay na sinabi kay Jin Seok na aksidente lang yon. Sinabi niya na lahat tayo nagkakamali, pero ang mahalaga ay kung paano natin ito mapagtagumpayan at lahat ay pwedeng maging mas mabuti. Ang taos-pusong salita nito ay nagpaluha kay Jin Seok. Pinili niyang harapin ang pagkakamali. Ang huling pagbabago ay humantong sa masayang wakas. Lihim na nakuha ng ina ni Jin Seok ang ebidensya ng krimen ng chairman sa safe at ibinigay sa pulis. Agad na ipinag-utos ng inspektor na arestuhin ang chairman. Galit na sumigaw at tumanggi ang chairman pero huli na ang lahat. Kinabukasan, unti-unting bumuti ang lahat. Nagpasya si Jin Seok at ang kanyang ina na lumipat sa ibang lugar para magsimula ulit. Bago umalis, humingi ng tawad si Jin Seok kay Sunho at pinatawad naman siya nito. Ipinakita ng pangyayaring iyon na walang taong perpekto at lahat ay nagkakamali. Sa kabila nito, ang mahalaga ay natututo at lumalago ang isang tao mula sa kanyang mga pagkakamali. Kalaunan, bumalik si Sunho sa eskwelahan at iniwan na ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Sa kabuuan, ang kwento ay naging isang malalim na aral tungkol sa pagkatao, pagpapatawad, at patuloy na paglaki bilang isang tao. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.